kaklase niyong hindi nakapag-attend or para may balikan din kayo mamaya. So, share ko ng screens. Okay na po, nakikita niyo na? Pero ang tagal. Wait, join ko lang po yung isang cellphone or isang device habang inaantay yung mga klase niyo. Okay, naka-share screen na ako. Hello, sound check. Check. Testing ko lang. Sound check, sound check. So, kahit wala malayo ako, ay rinig eh. Okay? So, magandang gabi sa lahat. So, ito po yung topic natin. So, ang topic natin is all about, so, IntelliJ, hindi yan. Iba yan. Okay? So, ang topic natin is all about IntelliJ pa rin. So, last time, kung maaalala nyo po, ang topic natin, so, close project lang natin to. Kung nandito kayo or pinanood nyo yung, ay kung nung Monday, kung nandun kayo or pinanood nyo yung mga videos ko sa kabilang section, okay? So, ang topic namin doon is all about, sama natin to. Okay? So, ang topic natin doon is all about kung paano mag-create ng folder sa ating IntelliJ or create tayo ng new project. Okay po? So, na-topic natin last time kung ano po ba yung mga reasons kung bakit pinipili natin to sa MT Views activity. Okay? So, na-discuss ko to ng face-to-face. Ano yung reasons kung bakit ito yung pinipili natin? Ano yung reasons? Ano yung bakit pinapalitan natin ng laman nito? Ano yung reasons kung bakit minimum SDK ay nilagay natin 7.0? Okay? Anong reasons kung bakit nilagay natin groovy dito? In short, so lahat ng dito is may reasons. Okay po? So na-explain ko din naman sa inyo ano po bang mga nagagawa nito. Okay? So, gawa lang tayo. So, ngayon, ang goal natin po. So, na-discuss ko, before tayo mag-proceed sa coding, sa coding, na-discuss ko ba sa inyo yung magiging mangyayari ngayong finals? Yung about sa hands-on exam, tama? No? Okay. So, even yung mga na-discuss ko po na parang tatlong application na magawa nyo, yung calculator, oo nga, yung expense tracker. Naalala ko na nasabi ko na sa inyo yan. Okay, so nasabi ko na din kasi naalala ko sa expense tracker ng Escobar. Okay, next week ang gagawin niya is expense tracker. Pero ang gagawin natin ngayon is to-do list. Okay po? So, simple to-do list applications ang gagawin natin. Okay, so basic lang po yun if ever na mag-AI tayo. Okay, so palitan natin yung app natin. So, pwede nating lagyan dito to-do list. So, lagyan, ganyan ko na lang kasi meron na sa kabilang sections na ganyan. So, para hindi na po magparehas. Tapos, gawin natin 7.0 and groovy. Okay, so naturo ko na yan. So, hindi ko na kailangan itong explain dito sa part na to. So, after nyan is mag-create tayo or add tayo. Antayin lang natin ng mga 5 minutes lang yan or saglitan lang naman yan. So, after nyan ay continue na tayo. So, wait lang natin ng konti. Ayan. So, wait lang natin. Talk muna kayo habang nanonood or nagano. Pwede nyo din po mag-create na kayo ng project para at least nakakasabay kayo ng konti. Pwede kayong magsabay na mag-create na yun na para naglo-loading na din habang nag explain ako mamaya. Tagal, 7 minutes kasi yun eh. Na testing ko na yun eh. Mga 7 minutes. Tagal na ba? Okay na guys. Sobrang tagal naman. Napaka-OA naman ito.
Hindi naman yung ganyan katagal sa normal days. Ayun na. So, make sure po na makapag-create na din kayo para at least nakakasabay kayo ng konti. Para at least sa mga balikan nyo sa video, konti na lang. Okay, so sige, while waiting, testingin na natin. So, ito po sa project na discuss ko sa inyo to, kapag project natin is marami tayong makikita. Okay, so medyo hindi siya organized masyado. So, kaya ang purpose, wala pa. Kaya inaantay natin. So, purpose natin kung paano, bakit natin ina-Android to para at least mas organize yung nakikita natin. Konti lang ba? Okay, so para at least mas konti yung nakikita natin. So, Android natin. So once nakita nyo na yung Android tapos na yung downloading resources, so may makikita tayo ditong folder. So na-discuss ko din po sa inyo, nasabi ko sa inyo na pag pinindot yung run button, una pupuntahan si manifest, sunod si Java, sunod si REST. 'Di ba? So nasabi ko yun sa inyo. So line by line po yung reading ng ating coding. So ngayon naman po, ang ituturo ko sa inyo is bago tayo mag-hardcore, bago tayo mag-AI, ang gagawin natin, ang gusto ko pong matutunan nyo, ano nga ba yung mga nilalagay natin dito sa loob ng mga folder na to. Okay? So let's discuss first sa manifest. Okay? So pasabi na lang ako kung na-discuss ko na sa inyo to. Pero sa manifest po, basically lahat ng informations about sa app nyo, sa icons nyo is dito na inalalagay. Okay po? So bukod dun, tandaan po natin, kay manifest din po inilalagay lahat po ng permissions natin. Okay po? So ano ibig sabihin ng mga permissions? Kung ewan ko na-discuss ko sa inyo, pero ang mga permissions po, ito po yung mga nanghihingi dyan sa applications nyo o sa cellphone nyo. Okay? So, for example, pag download natin ng FB Lite, okay? Okay, so at least na-discuss na yan. So, okay na tayo dito. So, dito natin introduce yung ating um, mga permissions. Okay po, so pasensya na ha, ganito ha, baka kasi isesend ko to sa kabilang sections, kunwari na lang ay hindi nyo, ano ha, kasi isesend ko dun sa kabilang sections, so ulitin lang natin. Imagine nyo lang na hindi ko naturo. Okay? So, sige. So, dito nilalagay natin yung permissions. Tapos, after ng permissions dito, meron po tayong mga permissions na hindi po kailangan ng backend. Okay po? So, pero may mga permissions po na kailangan ng backend. Okay? Ano ibig sabihin nun? For example, notifications po yung permissions na hinihingi natin. Okay? Kapag sa permissions po or sa notification na hinihingi natin, required po tayo na i-introduce na yan dito sa side na yan. Okay po? Introduce yan dito sa side na yan. Tapos, ilagay din po natin siya sa loob ng Java files. Okay po? So, may mga permissions na required. I-introduce kay manifest at kailangan din sabihin yung permissions kung anong ilalagay. Okay po? So, in short, importations. Tapos dito naman sa main activity, dito natin nilalagay kung i-allow ba ng users or decline. Okay? Yung tandaan natin ha. Okay? So, mayroong pong mga permissions na hindi kailangan ng hard-coded dito sa mismo backend. For example, yung mga mobile data. Okay, nakakita na po ba kayo ng mga applications na nangihingi ng permissions sa mobile data? Okay, so yun yung mga example. Yung mobile data po is kahit i-introduce mo lang yan dito kay manifest, no need mo na yung i-hardcode dito sa main activity. Gets? So yan ha, yan may mga permissions na okay lang na walang hard-coded dito. Okay lang na kahit walang hard-code na nakalagay, is magra-run pa rin. Ang example is mobile data. Yung mobile data, introduce mo lang yan dito, okay na yan. Okay? So, thank you so much. So, na-discuss ko yun sa inyo, pero syempre, for the sake of sasabihin natin. Okay po, so okay na tayo dito. Next is kay Java files naman. Okay, so naintindihan natin si manifest that na nandiyan sa permissions yan ilalagay. Next is sa Java files naman. Sino yung nilalagay dito? So basically po, meron tayong dalawang pwedeng ilagay kay Java files. Okay? Number one is activity. Pasabi po ako na-discuss ko na sa inyo to ha. Activity. Pero okay, activity and pangalawa is si Java files. Okay po, so sino naman to? Pakitandaan po na ang activity, okay, ang activity per page, per screen na nakikita natin is considered natin as one activity. So magbibigay ako ng example. Wait lang. Okay, so magbibigay ng example. So, di ko alam kung na-discuss ko sa inyo to. So, ito po yun. Okay po, so imagine niyo ito yung cellphone nyo. Ito yung Facebook. Okay po. Meron sa taas ditong home ko na yan, merong friend,
Okay, merong message, merong notifications, merong settings. Okay, meron minsan may reels. Okay? So, 'di ba, may mga button yan sa taas. Tapos pag pinindot natin tong home screen, makikita natin yung post ni Danish, makikita natin yung post ni Arroyo, ni De Los Santos, etc. Okay? So, in short, pag pinindot natin tong isang home screen, kung ano yung current na nakikita natin sa screen natin, ito po yung considered natin as a activity. Basta kung anong nakikita natin sa screen. Okay? Each ganap sa applications is considered as a activity. Okay? So, magbibigay ako ng isang example sa cellphone ko na lang. Ang hirap mag-explain sa ano. Sige. Okay. So, magbigay ako ng isang example. Siguro si Play Store na lang. Okay? Si Play Store. Etong every ganap dito. Ito, kunwari, pag pinindot ko yung nasa ilalim yung games, yung nakikita nyong page na yan is considered as one activity. Okay? Pag pinindot ko si apps, one activity. Pag pinindot ko si search, one activity. Pag pinindot si books, one activity. Pag pinindot itong nandito sa may profile, one activity. In short, each time na makakakita kayo ng isang screen sa applications nyo, considered yun as one activity. Gets? Okay po. Kuha niyo po ba? So, ganun ang ibig sabihin ng activity. So, sir, ano pong sinasabi niyo dyan? So, for example, sa to-do list applications natin. Sa to-do list applications natin, ang goal natin ngayon is makapag-create ng to-do list na mayroong bottom navigations na home screen, history screen, tapos yung profile. Anong ibig sabihin? Kapag kunwari sa home screen, dito pwede kang mag-add ng to-do list mo, ano yung mga gagawin mo. Sa history, pag pinindot mo, dito mo makikita yung mga inad mong history. Sa profile, pwede mo ma-edit yung profile mo, pangalan mo, etc. Okay? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, ilan po yung ilang activity ang meron tayo sa to-do list? Sige, ilang activities ang meron dito sa gagawin natin or plano natin na to-do list. So, meron tayong 11. Bakit? Sige. 3, 3, 11. Sige po, ano ba? Sige, okay lang. Okay? So, yan po ha. So, ibig sabihin meron tayong 3. Bakit 3 natin siya mako-considered? Kasi po, sa home screen, isang ganap. Pag pinindot, makikita natin dito yung titles, yung etc. Okay? Ano? Kala ko yung pinapagamit sa sige, sige. Okay? So, ito yun ha. So, for example, dito. So, isang beses dito for home screen, isang beses for history screen, isang beses for profile. Okay? So, sir, paano pag gusto ko pong maglagay ng registration page? Magiging ilan na yung activity mo? Okay? So, madadagdagan ulit ng isa. Okay? Sir, gusto ko registration page isa ulit. So, isang page ulit. So, meron na tayong 5 activity. Kung gusto nyo ng forgot password page na may separate, 6 na yon. Okay? Basta each ganap na makikita sa screen, isang buong screen yung nakikita, isang considered natin yun as one activity. Tandaan nyo yun ha. So, in short, dito sa plano nating mag-create ng to-do list, since sabi nyo meron tayong 3 activity dito, si home, si history, tapos si profile, dito po, sa backend natin, kay Java Files, in short, magkikreate tayo ng 3 activity. Gets? So, kailangan natin mag-create dito ng activity. So, ngayon, itingnan nyo na yung sarili nyo kung i-plan nyo na yung gagawin nyo, kung ilan po ba yung plano nyo gawin sa activity nyo. For example, expense tracker, ilan po ba yung nasa bottom knob, ilan ba yung nakikitang ganap, okay? So, yun. So, ilagay na natin dito. So, for example, right-click natin dito. To add an activity, okay? Sa Java files, meron tayong dalawang nilalagay, activity and a Java class. Okay? So, activity yun, sinabi ko sa inyo, each ganap na screen is considered as one activity. So, dito, right-click lang po natin yan. Tapos, pindutin si new. Tapos, hanapin si activity. Nakikita nyo sa activity. Tapos, pipiliin natin si empty views activity. Okay? So, basta per ganap ay meron tayong tag-isang empty views activity. Okay? So, imagine niyo na lang po na itong main activity dito, ito na yung home screen natin. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon is si history at si profile. Okay? So, yun na lang yung goal natin. So, mag-create tayo dito ng profile page, activity, tapos empty views activity. Okay? Pagpili ko dito, lagay ko dito history. Okay? Tapos, make sure na naka-check para merong automatic generate na front end. Finish. Pagka-finish natin, so sana ay matapos ko na alas 9 kasi nakakaya din sa kapitbahay ang ingay ko.
Okay? So meron na tayong isang activity. Okay, actually hindi naman. Okay, so thank you so much. Anong mangyayari daw kapag kunwari, sabihin na natin hindi mo diniretso papunta dito. Kunwari lang ha. Kunwari ang ginawa niya is itong class lang, itong Java class lang. Kunwari ganito. Okay? So papakita ko muna sa inyo yung advantage. So pag clinic ko tong Java class, nag-create ako instead of history activity yung pinili natin sa Java class lang tayo, nilagay ko dito hello. Okay, kunwari lang to ha, Java class lang. Okay, so class lang. Anong mapapansin nyo? Okay, is ito po yung mga disadvantage if ever na hindi nyo gagamitin yung activity or empty views activity. Ang kapangitan nun is number one, pagdating sa res, okay, walang generate na front end. Gets? Tapos ano pa? Pagdating kay manifest, naaalala nyo ba yung discussion natin dito? Itong activity is auto-generated if ever nagagamit tayo ng activity sections. Okay po? So, gets? So, yun yung kagandahan. Kung mapapansin nyo, si hello, wala dito. Hindi siya considered as activity. Tapos, wala din dito. Okay? So, yun yung disadvantage or yung kapangitan. So, baka may mag-question naman sa inyo, sir, paano kapag kunwari, iba yung pinili natin dito. So, pag pinili natin sa new, tapos sa activity, tapos ang pinili natin is iba. Kunwari, itong basic view as activity. So, basically, dahil naka-activity tayo, wala naman magiging problema yan. Okay? Wala naman magiging problema. So, magkakaroon pa rin siya ng REST files dito, magkakaroon siya ng layout dito, magkakaroon siya ng sa Android kasi nga activity. Activity yung pinili natin. Kaso nga lang makikita natin or mapapansin niyo po, kunwari nilagyan ko ng bottom navigation with ano ba? Sige, ito na lang. Um fragment sabihin natin hanap tayo ng ibang ito na lang. Ang fragment kasi ay ito, bottom navigations para meron na nasa ilalim. Kung mapapansin nyo, pag ito yung nilagay natin or pinili natin, automatic may generate na po yan. So, testingin natin. Main activity number 2. Yung front end niya is auto-generate ng bottom nav. Okay? So, wala nang, nasaan na? Okay, so nakikita nyo, merong menu na nakalagay. Okay? So, okay lang naman kung gusto nyo ng diretso, kaso nga lang may marami kayong hindi maintindihan yan at hindi nyo yan makokontrol kung hindi nyo alam yung process. Okay po, mas maganda pa rin na kayong gumawa. Okay? So, gumagana pa rin, meron siyang main activity, meron din siyang fragment, may bottom nav na i-discuss ko sa inyo mamaya. Okay? So, yun yung kapangitan. May mga extra pong naisasama. Okay? May extra nasasama. Pero ang kagandahan naman, kung mapapansin natin, pag pinindot natin yung main activity 2, okay? Meron na siya nasa ilalim. Meron na po siyang nasa ilalim na um, ito. Okay, so napansin nyo, meron na siya. So, ang problema dito is, kung hindi ka marunong or something na mahirap para sa'yo intindihin to, medyo may hirapan niya tayo. Okay, so later is explain ko po yan sa inyo. Mas lalang intindihin natin yan mamaya. Okay, so in-explain ko lang. So, i-delete po natin to kasi possible baka magka-error tayo or magka-problema tayo. So, fragment is pang third year po yan. So, actually, hindi ko siya ituturo sa inyo, itong yung mga parang crash course yung mangyayari sa atin ngayon ha. Kung ano lang yung mga possible na pwede kong maituro sa inyo na possible na hindi kayo ma-over over informations, yun lang po muna yung maituturo ko. Yung mga gantong fragment, yung intent, ano pa ba yung mga marami pa pong mga item related, mga local, mga cloud database, etc. etc. 'Di ba? Ang daming nilagay, ang dami. Meron tayong phone dito. So parang hindi na agad natin kontrolado yung nasa loob. Mas maganda pa rin mag-start tayo. So delete na natin tong menu. So i-display ko yun sa inyo mamaya. So ang daming na-add na panibagong activities. Okay? So, kaya po ang pinapapili ko lang sa inyo dito is si new activity, empty views activity lang para at least control natin. Okay? Hindi tayo masyadong magdadagdag ng tayo mismo yung magko-customize. Hindi natin siya iaasa sa built-in. Tayo yung magde-design, tayo yung magsasabi kay AI na, o ikaw gumawa nga nito para at least mas naiintindihan niya. Okay po? So, yan yun ha. Yan yung advantage kung bakit empty views activity yung gagamitin natin. Okay? So, next is empty views activity. So, meron na tayong isang history. Ang kailangan naman natin gawin ngayon is si profile page. So, profile. Okay? So, yun. So, meron na tayong tatlo. Meron na tayong history, profile, and main activity.
Okay? So, ito na yung nasa bottom knob natin na pwede nating dyan ilalagay yung code ng mga functionality na yun. Okay? Next. So, ngayon, na-discuss na natin yung activity. Yan yung isa sa nilalagay dito. Next na pwedeng ilagay dito is, kagaya ng pinakita ko kanina, kagaya ng pinakita ko kanina is yung mga Java class. Okay po? So, minsan, may generate sa AI na Java class lang. Okay po? So, minsan ganito. Okay? So, for example, sa main screen, okay, itong main activity, yung activity natin, ito yung home screen. Okay? Nandito yung text box, button, tapos pag sinabit, okay. Yung code nitong bottom knob na, ay yung code nitong text field na to, tsaka yung button na to, nakalagay dito kay main activity. Pero minsan po, okay, minsan kinakailangan natin ng mga model. Okay po. So, yung mga model is dyan naman po papasok yung mga Java class natin. Okay? Ano yung mga model? Ito yung background. Kunwari, example, pag pinindot ko yung button na to, paano yung connections nung pagpasok nito sa database? Okay? Yun yung mga others na pwede nating gawing Java class. Okay po? So, para mas mag-gets nyo, ganito na lang, para mas madali nyo intindihan. Kapag ang binigay sa inyo ni Tito Badang, kapag ang binigay sa inyo ni AI, is ganito para mas lalo nyo maintindihan na. So, ito yung binigay namin sa kabilang section. Ito yung ginawa namin. So, ito ha. Ito yung mga binigay ni AI. Okay? So, pakiintindi na lang tong part na to. Kapag ang extension niya is Java class. Okay? Java. Okay? Tapos, nabasa nyo tong part na to na merong nakalagay set content. Okay? Kapag may word na set content, ang ibig sabihin nun, empty views activity ang gagawin. Gets? Empty views activity ang gagawin. So, for example, dito sa part na to, main activity.java. .java yung extensions. Tapos babasahin ko, titingnan ko, okay, may set content. Ibig sabihin, empty views activity to. Okay? So, yun na lang yung i-analyze nyo. Tapos, ang gagawin nyo dito, mag-right click kayo dito, new, tapos activity, tapos empty views activity. Kapag nakakita kayo ng word na set content, automatic empty views activity yon. Gets? Kasi po, set content is nagko-connect sa back-end papunta sa front-end. Okay? Ibig sabihin required or kailangan natin mag-hard-coded ng ating front-end. Ay maglagay ng pang front-end. So, empty views activity. Pero kapag kunwari naman ang binigay sa inyo is wala akong mabibigay na example kasi hindi binigyan yung kabilang sections. Okay? Kapag kunwari, imagine niyo na lang ha, may .java files na extension dito pero hindi nyo nahanap or hindi nyo nabasa sa set content. Ang ibig sabihin nun, ang gagawin nyo dito is Java files lang. So, paano yun? So, pag walang set content na nakalagay, kunwari, connection sa database yun, mga DOM files, yung, basta may mga makikita kayo dyan. Kapag naglalalim na kayo sa pagko-code, may makikita kayo na binibigay ni AI. Basta yun lang pala tandaan nyo. Kapag walang binigay si AI na set content, okay, automatic ganito ang gagawin nyo. Right-click, new, Java class. Gets? Ganyan ha. Kapag walang word na set content, automatic Java class ang pipiliin nyo. Okay? So, di ko siya mapapakita sa inyo kasi walang binibigay si AI pero sige, tatry natin mamaya na magpagawa. Okay? So, tatry natin para at least magets nyo man lang. So, yan yun. Okay? So, hindi tayo mag-create ng Java class. Okay? Kasi ang gagawin natin is simple, ano lang din naman, simple to-do list. Gets? So, next naman. Okay na tayo dito. So, dito sa Java class, meron tayong dalawang klase. Meron tayong activities. Pangalawa is number one is activity, is pangalawa naman is yung mga Java files. Yung mga Java files, yung kunwari, nakita nyo, ang pangalan ng extension is .dom. Okay? Kasi pang database to. Kunwari, .exe. Kung ano yung makita nyo po doon na kahit anong files. Okay? Basta yung generate na AI sa inyo is wala pong nakalagay na walang nakalagay na set content, automatic Java files yung pipiliin natin dito. Okay? So, automatic Java class. Java class agad. Okay? So, wala nang ibang pipiliin. Dalawa lang. Java class and ito, activity. Okay?
Java class and activity. Itong mga fragment na to, itong mga service na to, ituturo yan sa inyo pagdating sa module. Hindi na natin to pwedeng ituro kasi parang sasakit pa yung ulo nyo. So, service, ito yung pag kahit naka-close yung cellphone nyo is may marireceive kayo notifications, yung mga ganun yan. Pero nasa module na part na kasi yan. Hindi ko na siya isasama sa mga crash course. Okay, so ang importante lang naman ng SM makapag-create kayo ng mobile apps. Babatakin din naman kayo ni Sir Dito next year kung sa kanya kayo mapunta. Okay, so next. Okay, so ito na yan ha. Meron tayong Java class, tapos meron tayong activity. Okay po. So, ang next na gagawin natin is naintindihan na natin si backend natin na meron tayong dalawang klase. Dito naman tayo kay REST files or the front end natin. Okay po. So, sa front end naman natin, so basically lahat ng nandito sa may REST is considered natin as a front end. So, delete ko to han, itong navigations na to kasi ito ay galing dun sa pinag-add natin kaninang questions ni ang tawag dun? Ni Prinsipe. Okay? So, alisin natin yun kasi napasama siya. Okay? So, ngayon po, itong mga nakalagay dito is ito po yung mga front end natin. So, basically, nasabi ko na sa inyo sa layout, ito yung mga ito yung magiging itsura ng applications nyo, anong magiging itsura ng main screen nyo, anong magiging itsura ng profile pic nyo. Okay? So, dito yan. Next, values. Sino naman si values? Delete ko tong diamonds kasi possible hindi nyo makita. Baka magtanong kayo, baka i-question nyo yung IDE nyo. Okay? So, number 2. So, ito, di ko na kailangan i-explain. Na-explain ko na sa inyo. Ito yung front end nito. Okay? Next is values. So, sino naman yung mga nasa values? So, basically po, ito ilalagay natin sa front end natin. So, kung gusto nyong gawing dark mode, light mode, Jejemon mode, kung ano man yung mode na gusto nyong ilagay, so dito natin yung inilalagay. Okay? So, dito po. So, pwede kayo magpalit dito ng, kunwari, day, night, kung ano man yung gusto nyo. Sa themes. Pangalawa, colors. Okay? So, kapag may colors kayong ilalagay sa front end, pwede nyo din pong i-introduce yan dito. Okay po? So, dito na yun sa colors sa may values. Next is si string. Okay? Kapag may word kayo na gustong ilagay, dito din po natin yung inilalagay si delete ko to kasi possible iba na naman yung nakikita nyo. Baka magtaka kayo. Okay? So, sa string naman po, basically, ito naman kung kanina, kapag nag-introduce tayo ng words or ng colors, ito na lang i-call natin, si block na lang. Okay? Dito naman po, instead of colors, ang gagawin natin is mga text. Baka may mag-question. Sir, anong importansya ng tinuturo mo na yan? Bakit sinasabi mo yung anong purpose ng string, anong purpose ng colors? Okay? So, sige, explain natin to the use of example. Imagine niyo po, meron tayong 10 page. 10 page ha. Kunwari, may 10 page tayo. O sige, gawin ko lang itong 3. Sa drawing ko, 3, pero sa real example ko ay 10 to. Tapos, ang lalagay natin dito is indentio. Okay, may word dito na indentio. Ang hirap naman no? Indentio. Okay? Tama ba yung spelling ko? Indentio, tama. Okay, so for example, may word tayo ditong indentio sa design natin. Meron din tayo dito sa kabila. Okay, tapos sa kabila naman is meron ulit tayo. Indentio. Okay, so imagine niyo may ganito tayo, may 3 tayong text field. Ano na yun? Hindi ako marunong nito ha. Paano ba yan? Paano ibalik sa click ka? Click. Ito ba? Okay, so imagine niyo na lang, meron tayong mga titles dito na ang pangalan ay indentio. Imagine niyo 10 to, 20 or 100. Kayo na bahala. Imagine niyo lang, marami. Anong purpose kung bakit natin pwedeng mas maganda ay mas madaling gamitin yung mga string yung colors na to? Imagine niyo yung homepage na to is color pink, ito kulay pink, tapos biglang pinabago ng inyong client or kahit ako, kunwari gusto ko sabihin ko, ayoko intention na nakikita dyan, ang gusto ko ipalitan mo yan ng Romana. Okay? Imagine niyo ganyan yung gustong gawin. Kapag kunwari gusto nyo palitan ng Romana to, anong gagawin nyo? Iisa-isahin nyo pa yung coding nyo. Kung naka-hard code yun, iisa-isahin nyo yung code nyo. Aalamin nyo, saan ko kayo nalagay si Romana? Ito. Sige, palitan ko si Romana. Ay palitan ko si Indensyo, gawin kong Romana.
Okay, so pagkakita ko ulit dito sa main page, hanapin ko ulit si Indencio, palitan ko Romana, palitan ko ulit. In short, paulit-ulit mong gagawin. Kung ilang beses na pinapaalis yung Indencio, pinapapalitan ng Romana, yun din yung gagawin mo. Okay? So, ganun kapag naka-hard-coded tayo. Kapag naka-hard-coded sa mismong design natin yung mismong mga text na pare-parehas naman, kapag may pinabago tayo dyan, kay iisa-isahin din natin yan. Okay? So, ano naman purpose ng values? So, ang purpose naman nitong values or nitong string files na to, okay? Kunwari, itong imbis na iisa-isahin natin yung 10 files na to, dito na po tayo diretso magpapalit. Gets? So, in short, dito na po, palitan ko lang to ng, sabihin natin si Lorico naman. So, Lorico. Gawin kong Lorico lang to. So, lahat na po ng nagtawag ng app name. So, pakita ko sino yung app name. Lahat ng gumamit ng gantong terminologies. But hindi, ayan, ito. Yung at string, kapag once na lahat ng gumamit ng at string na to, app name, okay? So, lahat ng gumamit ng at string na ganito, okay po? So, lahat yun mapapalitan. Okay po. So, in short, kung sakali nakalagay natin dito sa main activity, ay sa main history yung gantong string files, itong dito ay nandito din sa string files na to, nandito sa etc. So, in short, pwede na, isang beses na lang tayo magpalit. Hindi na tayo pa ulit-ulit lang. Hindi mo na kailangan hanapin pa sa XMLs, hindi mo na kailangan isa-isahin yung 100 mo na XML files para lang mahanap. So, pwede mo na po yan ihanapin lang dito sa may string. Okay. So, anong purpose kung bakit sinabi ko tong mga to? Kasi possible kapag nag-AI kayo, baka bigyan kayo ng sasabihin, ilagay mo to sa colors, ilagay mo to sa string, etc. Tapos magtaka kayo, asan kaya yung colors? So, hindi ko alam kung nasaan yung colors. Okay? So, possible ay gawin nyo dito ay hanapin nyo sa part na to. Okay, so next. So, ito na yung front end natin. So, number 1 is layout. Pangalawa is yung mga values. Okay, so XML, hindi naman ito masyadong importante. Hindi natin discuss to. Okay, so next. So, marami pa po yan. Sa front end, hindi lang yan nag-i-stop sa layout, hindi lang nag-i-stop sa values. Okay, so marami pa yan. So, pakita ko sino-sino yung mga resources na pwede dito. Right-click natin tong res. Right-click. Punta kay new. Tapos, punta kay Android Resource Directory. Pagpunta natin kay Android Resource Directory, marami po tayong nakikita ditong resource type. So, sino-sino yan? Marami yan. Okay, kapag gusto mo ng animations, kay animator tayo. Kapag gusto mo ng icons, kay drawables. Kapag gusto mo ng menu, kay menu. Kapag map, alam naman natin sa IC Launchers, isa-isay natin. So, ngayon, iisa-isay natin yan. Okay, so proceed tayo sa map. So, alam naman natin sino nga ulit si map. Naalala ba yan? Ano ulit yung purpose ng map natin? Anong purpose ng map? Loading mo't na. Anong purpose ni map? Limot nyo na. Okay, hindi nyo ba naaalala yung IC launcher na nasa loob ni map? Kilala nyo ba si IC launcher? Ayan. Yes, kurso. Sa icon, sir? Okay, lahat ng icons na ilalagay natin, so tandaan natin nasa map yan. Okay po, so map serves as, ito yung nag-error natin sa manifest. Ito yun, si map. Di nyo ba naalala tong map na to? So, delete ko to ha, since delete ko kanina yung main activity 2. Wala nang main activity, delete natin. Okay? So, di nyo ba naalala tong map IC Launcher? Si IC Launcher, ito yung si Mia, ito yung F sa Facebook, ito yung Twitter na letter X. Yun yung mga icons. Okay po? So, part yun ng front end. At yung tawag doon is map. Okay? So, pwede nyo pong ganito gawin natin. So, right-click lang natin to, tapos pindutin si new. Tapos, image asset. Okay? Pag pindot kay image asset, so, palitan lang natin yung image natin. So, kunwari, ganyan ha. So, papakita ko sa inyo ha. So, mapapansin nyo dito, palitan natin ng Snapchat ulit. Puro Snapchat yung gamit kong example. So, sige, run na natin yan kahit pangit yung design. Finish. So, mapapansin nyo po, pag finish ko yan yung image asset, makikita nyo, meron ng isang folder dito, si map. Si map, basically, nandito yung mga icons natin, anong itsura ng logo natin, anong itsura ng, pag nag-run yung applications, ano yung magiging ganon.
Okay, yun yung MIP map. Pakitandaan yun ha. So, MIP map, part ng front end. Next, sa pagde-design naman po ng front end, okay, so lagi ko itong sinasabi, sa pagde-design ng front end, hindi na po uso ngayon yung pag-add ng, open nga po ulit ng camera, ang dami na naka-close ng camera, oh, kalahati na. Okay, so open ng camera. So ito medyo importante itong part na to kasi ang dami kong nakikita ngayon. Okay? So tandaan nyo po, in terms of designing or pagpo-front end ng ating mobile applications, nerf na po yung tinatawag nating or pangit na po ang gamitin si hamburger button. Hindi na po gamitin sa mobile applications kayo yung hamburger button. Okay po? So wala na po akong makikita. Kung gusto nyo din naman mag-create ng hamburger button as a developer, kayo bahala. Pero ang tips ko po sa inyo, wag na po kayong gagamit ng hamburger button kapag applications naman yung gagawin nyo. Tandaan nyo yan ha. Pero kapag website, okay lang. Kapag naka-mobile view, walang problema sa hamburger button. Pero kung applications po yung gagawin natin, pakialis na po to. Tanggalin nyo na yan. Huwag nyo na pong gawin yan. Even Facebook, okay, nag-innovate na. Dating may home, may buttons na ganito. Yung Facebook, ay yung Messenger pala, Messenger. Kahit yung Messenger may ganito dati, pero ngayon wala na. Okay, kung mapapansin nyo, wala na yung dating ganon. Sumunod na sila sa buff ngayon or bagong meta ngayon na yung bottom navigations. Ang bagong meta ngayon in terms of designing po is yung mga bottom navigations. Yung kung mapapansin nyo sa GCash, yung home screen, yung transactions, yung add buttons, yung history, yung profile. So yun na po yung bagong uso ngayon sa pagko-coding. Okay po? So yun na po yung uso ngayon sa mga mobile. Okay? Kapag mobile naman yung pinag-uusapan, isundon na po natin yung ganong rule. Okay po, so wag na pong gagamit ng ng mga hamburger button. So tingnan na po natin or priority na natin na malagyan yan ng bottom navigations. Wala na akong makikitang applications na maipapasa na walang bottom nav. Gets? Next. Next. Okay po, so bukod doon, so saan naman natin ikinocode yung bottom nav? Okay? Yung mga bottom nav po na yun is tinatawag po yun sa ating mobile development as a menu. Okay? So saan yan makikita? So punta kay res. Kay res, right click. New. Okay, ito, Android Resource Directory. Hanapin po natin si menu. Okay? Hanapin si menu. Tapos i-okay lang yan. So lahat ng ilalagay natin kay menu, okay po, dyan po yung mga bottom navigation, yung home screen, yung history, yung profile, dyan po natin kinocode yan. Later, kapag nag-coding tayo, mas magigets nyo yan. Okay, so in short, dito po sa menu, mga bottom navigations. So ano pa po? So ano pa yung mga part or importante pagdating sa front end? So sa front end po dito is meron pang isang pinaka-importante dito. Okay? Kung sa Facebook ay kung sa HTML, CSS, Python or etc. Okay? Madali lang mag-add ng mga icons. Okay? Kung makikita nyo po sa Facebook, kung gusto mo ng bola, pwede kang gumamit ng icons na bola. Kung gusto, parang may built-in libraries na. Hindi mo na i-code yung mga bola na yon. Pero po kay Java files, per ganap, per design is i-code natin. Tandaan nyo yan ha. At yung coding na yun ay tinatawag nating drawables. Okay po, so hanapin natin dito si res, new, tapos Android Resource Directory. Hanapin natin si drawable sa may itaas na part. So, scroll ko lang to pataas, yung nasa taas. Hanapin natin si drawable, tapos i-okay natin. Okay? So, sa drawable po, ang lahat ng icons, lahat ng, kunwari, yung icons ng nandito. Kung akala nyo pong kinokol lang natin yan, tandaan nyo po, kinocode po natin yan. Kung paano natin maging gawing bahay yan, kinocode yan. Okay po? So, in short, kung gusto mong lagay ng design dito, kunwari, may gagawa ka ng design dito, gusto ko may mga bola-bola dito, may design dito na bahay, may design na etc. In short po, every design po is considered or equals to one drawable files. Gets? So, lahat ng icons na inilalagay natin dito, wala pong built-in or walang calling-calling lang. Hindi kagaya ni Flutter, hindi kagaya ni HTML, CSS na merong tatawagin mo lang yung parang library niya ng mga icons is pwede mo nang i-call. Okay? Dito po kasi yung home button na to, yung card na to, yung tao na to, kinocode din po yan. Okay po? So, para mas magets nyo, may later ay iba, itawag doon,
ipapakita ko sa inyo. So, inintroduce ko lang sa inyo. Possible question mark sa inyo kasi hindi tayo naka face to face ngayon at intindihan ko yan. Okay? So, question mark sa inyo yan pero mamaya ay maiintindihan nyo lalo yan kapag nagko-code na tayo. Okay? Ito na. So, nandito na tayo sa coding part. Magko-code na tayo or magpo-prompt na tayo kay Tito Badang. Okay, so nandito lahat ng REST files. Ulitin natin, REST files front end. Dito naman sa files na to is yung back end. Okay po? Or yung files natin. Okay? Ito lahat ng permissions na hinihingi dito nilalagay. Tapos i-introduce natin yan papunta dito. Parang calling or importations. Tapos dito naman yung pagpapa-allow or disallow. Okay? So ngayon, ganito ang gagawin natin. So, ngayon, punta tayo kay ChatGPT. So, ChatGPT. Wait, before tayo mag-proceed sa coding, ayoko ma-skip yung part na to. Kasi ito yung kulang na kulang kayo. So, malaman ko po ba, na-discuss ko po ba to sa inyong 6 phases? Na-discuss ko ba sa inyo to? Yung 6 phases of, yung SDLC, hindi, tama, hindi. Okay. So, pasensya na kung madali lang sana tayo, mabilis lang sana tayo. Kaso nga lang, ang dami ko pong nakikita sa inyo na may problema in terms of system development. Okay po, alam ko, kaya nyo nang gumawa ng website. Pero may nakikitaan akong kakulangan sa inyo. At ito po yung gusto kong baguhin sa inyo. Okay? So, ito po, sa pagde-develop, SDLC ha. So, introduce lang natin, SDLC. Ang ibig sabihin is System Development Life Cycle. Hindi pa na ano to sa inyo, hindi pa na-discuss sa inyo to. So, ibig sabihin, ito po yung mga life cycle or phases kapag nagde-develop tayo. Hindi po yan puro tira lang kayo ng tira ng code. Hindi po yan ganon. May mga pinagdadaanan nyo na phases bago kayo mag-code dyan. Okay? Number 1. Okay? Number 1 phase is planning. Okay po, so planning. In short, ang gangyayari is aalamin nyo una dito kung sino yung client mo, sino yung magiging, ano yung mga kailangan nyo, data gathering na lang para mas madali. Okay? So, dito sa part na to is magagather kayo ng data. Lahat ng informations na kailangan sa system is dapat, wait lang. Okay lang ba mag-request ako kasi itong part na to ay importante at ayoko din namang ma-skip nyo tong part na to. So, open kayo ng camera, tapos kung gusto niyo mag-close mamaya kapag coding na, ay walang problema. Pero itong part na to, ang daming mali nyo ang daming may mali dito. So, iintindihan nyo to mamaya. Open muna kayo ng camera saglit. Okay. Rosaldo, Poblacion, Hida, yung mga nasa ilalim, Russell, Padini, Pascual, Danish, Arroyo, Hugo. Okay? Okay, so ayokong ma-skip nyo tong part na to kasi mga third year ngayon magagaling mag-develop pero hindi alam yung pagdating dito sa part na to. Okay, so number 1. Mayroon tayong 6 phases. Number 1 is yung planning or yung pag-gather ng data. Yes, Pascual? Sir, na-off pala. Nagagawa po kasi kaming code. Sige. So, sige ha. So, ano yun nyo muna yan. Bitawan nyo muna yan. So, bibigyan ko naman sa inyo yung oras para sa bukas. Okay? So, ito ha. So, ito po. So, data gathering. Aalamin nyo muna yung mga informations na kailangan. For example, sa data gathering dito nagaganap yung paghahanap ng client. Pagkatapos mo maghanap ng client, tatanungin nyo yung requirements na kailangan. Example, ang client mo is laundry shop. Okay? So, dito po sa data gathering, lahat na po ng informations na kailangan tanungin, itanong nyo na. Okay? Sir, paano po ba yung process? Paano po ba yung pagkakuha nyo po ba ng labada? Anong sunod na gagawin? Kapag ano po ba yung gusto nyo? In short, lahat ng requirements na kailangan nyo po dito is dapat kinukuha nyo na sa unang pa lang. Sa unang phase pa lang, dapat kinukuha or ginagather nyo na yung mga informations na kailangan nyo. Tandaan nyo yan ha. So, pangalawa po, so, after gathering. So, after natin mag-data gather, okay? After natin mag-data gathering, ang next na gagawin natin is aalamin natin yung mga requirements. So, sa requirements, dito po, i-introduce natin ano kaya yung mga bagay kay sir, bagay kay client natin. Ang client ko ay, ang client ko ay si Monte Calvo. Okay? Ang gusto niyang pagawing system sa akin is yung natatrack yung ano niya, yung pagtakbo niya. Okay? So, example, gusto niya magawa ng applications na tatak yung takbo niya. Okay? So, ngayon,
Sa data gathering, aalamin natin yung mga kailangan niya. Ano ba yung mga kailangan? So, sir, ano po ba yung gusto nyo? So, pag sinabi ni Monte Calvo na ang gusto ko ay natatrack kung ilan yung speed ko, natatrack yung mga kung saan ako nakakapunta, etc. etc. Lahat po ng kailangan ni Monte Calvo dapat tatanungin nyo na. Okay? Tapos, sasabihin nyo, mag-uusap talaga kayo dyan. Parang planning talaga to, meeting talaga to. Parang kayo talaga yung mag-uusap kung anong gusto niyang ipagawa. Okay? So, dito sa part na to. Okay? Tapos magre-research ka ng pwedeng mga possible na ilagay mo, anong gusto nyo, kung anong pang maging added features. Okay po, so dito yun ha, sa may data gathering. Tapos sunod is sa requirements, syempre aalamin mo na. Ano ba si Monte Calvo? Okay, ano ba yung cellphone ni Monte Calvo? Okay, kung ang cellphone ni Monte Calvo is iOS, syempre sa requirements, sa programming language na gagamitin mo, hindi mo siya pwedeng tapunan ng Java files. Okay po, so dito sa requirements, ang gagawin natin is alamin natin yung lahat ng requirements. Anong mga kasama dito? Anong programming language na gagamitin nyo? Anong documentations? May mga babayaran ba? May permit ba na kailangan? May pupuntahan ba kayo na mga documentary? Lahat po ng requirements is dito natin ilalagay. Okay po. So in short, itong part 1 na to is magpaplano muna tayo ng ating magiging system. Itong dalawang to is magpaplano muna tayo ng system. Plano muna, plano. Kaya po nadaan tayo sa ating chapter 1, chapter 2. Hindi muna tayo nagko-code kasi po ang pinaka-importante sa pagde-develop ay yung data na nasa loob ng system nyo. Okay? Nagtataka ba kayo? Ang tanong ko, nagtataka ba kayo bakit every time na nagpapacheck ay ako kay Sir Loba, every time na nagpapacheck ako kay Sir Jason, bakit laging may pinapa-add na features? Naranasan nyo na ba yon? May pinapa-add na features lagi? Naranasan? O, di ba? Okay? So, sa inyo na galing na nararanasan nyo. Sa tingin nyo, ano yung, sige, sa ako na. Ito yung reasons kung bakit, okay, nararanasan nyo yon. Kasi po, may problema sa part nyo. Hindi kayo dumaan sa dalawang to. Okay? Dumiretso agad kayo sa pagde-develop. Hindi nyo man lang ni-research ano ba yung, kunwari, hindi nyo man lang ni-research kung ano yung magaganap, ano yung i-add nyo na features in advance. Okay po? Hindi nyo man lang naghanap ng ibang information. Hindi. Actually, tinatama ko kayo. Ayoko nang mangyari sa, nangyayari ngayon sa third year ko na nagaling sa akin. Okay po? So, tatamain natin dito pa lang para at least pagdating kayo ng thesis, hindi kayo basta coding agad. Hindi kayo basta tira agad ng coding. Gather mo kayo ng informations. Okay po? Kaya po nadaan sa chapter 1, chapter 2 yung mga thesis na yan. Okay po? Bakit nakalagay doon yung informations ng sino yung client mo, ano yung background ng client mo, para ano yung ano yung mga scope and limitations nyo, ano yung possible na maging, kunwari, walang internet sa bahay. Ito yung mga limitations. Bawal walang internet. Doon pa lang, inaalam nyo na agad yung requirements. So, doon pa lang, planado na agad kayo. Okay? Ang pinaka-reasons kung bakit inaaral yung RRL, alam yung RRL, yung Review-Related Literature. Okay? Review-Related Literature. Okay, bakit po importante na kumuha tayo ng mga RRL? Kasi po, ang gagawin natin sa RRL, babasahin natin yung studies na existing, tapos hahanapin natin dun yung pwede nating i-add dun sa studies na ginagawa natin ngayon. Gets? For example, ang gagawin ko is ang gagawin ko is Trike App, yung applications namin dati. Okay? So ngayon, ang gagawin ko sa Trike applications ko, yung parang pasada, maghahanap ako ngayon ng mga existing na project na. Titingnan ko yung mga existing. Ano yung pwedeng i-relate ko dun sa applications ko? Maghahanap ako. Example, ang hahanapin ko is yung Food Panda. Kasi po, ang process ng Food Panda is parehas lang nung angkas. Okay? Titingnan ko, ano kayong features na pwede kong kunin kay Food Panda? Okay. Kunin ko tong ratings. Lagay ko sa system ko, salpak. Pagkakita ko, naghanap ulit ako sa angkas. Pagkakita ko sa angkas, ano kaya yung kulang nitong angkas na pwede kong add dito sa features na papagandahin ko pa? Gets? So, dun pa lang po, in short, sa planning pa lang, inaalam nyo na agad yung mga magiging added features at yung mga kailangan nyong i-improve sa mga existing applications ngayon. Okay po, so gets nyo na ha. Huwag talon agad kay develop. Gets? Next, after mag-data gather, ang sunod na gagawin is magpo-prototype.
Yan yung tandaan nyo. Coding kayo ng coding, hindi man lang kayo dumaan sa prototype. Ano po yung prototype? Ang prototype po, ito yung magkikreate ka ng isang visual, okay? Na wala pang code. Na wala pang code. Ulitin ko. Visual na wala pang code. Ano example? Pwede mong pa Canva, pwede mong pa Figma, pwede mong pa XML files, pwedeng pa papel. Basta po, nakikita na agad yung visualizations ng applications. Anong purpose ng prototype? Ganito ang gagawin. Kapag may prototype ka na, 'di ba? Sa una, magde-data gather ka, kakausapin mo si Monte Calvo, anong gusto niya? Pagkatapos nung malaman mo ng gusto ni Monte Calvo, i-drawing mo yan sa papel, ilagay mo yan sa Canva, ilagay mo yan sa kahit saan. Tapos pumunta ka ulit pagka may prototype ka na, may papel ka na, may kung ano mo drawing ka na diyan, pumunta ka ulit kay Monte Calvo. Sabihin mo, Monte Calvo, ito po yung plano ko. Okay? Tapos sasabihin ni Monte Calvo, ay gusto ko mag-add ng features na gato. What if gawin natin, dagdagan natin dito? Okay? So, ibig sabihin, bago ka man lang mag-develop, na-finalize mo na yung plano mo. Alam mo na agad kung ano yung i-add nyo. Hindi ka na paulit-ulit sa pag habang nasa development ka na, tapos may papa-add naman na pictures, ang sakit sa ulo noon. Okay? Kasi syempre, kung gagalawin mo yung isang, kunwari, yung magpapa-add ng notifications, syempre, magagalawin ka sa isang part, magagalawin ka sa isang part. Okay po, so yun yung ano ha, importansya nito. After mag-gather ng data, sunod na gagawin is magpo-prototype. Magkikreate ng visuals, magkikreate ng Canva, Figma, etc. Okay? So after mag-create ng prototype, ang sunod na gagawin is syempre magde-develop na. Yung visuals kanina na walang code, i-convert na natin siya into an applications, into a website, into a kung ano man yung system na hinihingi niya. Okay po? So gets? So I think nandito na kayo sa piece na to. Okay, next, testing. So, testing naman, basically, titinetest na yung applications nyo. Okay, so titingnan ko kung gaano nakalalim yung pagiging developer pagiging developer nyo. So, titingnan natin. So, sa tingin nyo po, bakit kaya importante yung testing? Sige nga, raise ng hands. Bakit importante yung testing? Sige, Rivera. Sir, para po malaman kung ano po yung mali po, tsaka yung mga babaguhin mo pa. Okay, so para malaman yung babaguhin mga kulang. Yes, Dorado? Sir, para po malaman kung nagwo-work po ba kung nagwo-work po ng maayos yung system. Okay, pag mag-work ng system. Next is matawaran. Sir, para po malaman yung flow ng system, kung Para malaman yung flow ng system. kung madali lang po intindihan or complex po. Okay, so thank you so much, Pascual. Pascual? Sir, Sige. halos lahat naman po nasabi pero magdadagdag ako ng ante. So yun nga po, para po sa in the future po, yung system po is hindi na magkaka-error and maayos po ng gamit. Since nga po system, marami din po makukuha ang error pag po try, then yung mga improvements po na makukuha rin kapag po na-test. Okay, so thank you. Sige, hapusin natin hanggang sa dulo. Romana. Ano po sir, para malaman yung potential improvement pa po ng system. Okay, sige, poblasyon. Para matry na po yung mga function na nilagay po ng developer po. Okay, so para matry. Sige, last na si Ventura. Sige, Monte Calvo. Wala nang susunod kay Ventura Arroyo. So next time na lang yan. Ano sir, para mas ma-identify pa kung ano yung kulang at yung mas kaya pang i-improve ng system. Okay, sige. Thank you, Kurso. Inantay akong sagot eh. Checking for bugs po and adding and changing for validation po. Okay, next is dalawa pa. Escobar. Para po matesting mo po or malaman mo po kung paano po may experience ng user po yung sa website mo po. Okay, Ventura. Thank you so much, Escobar. Para po malaman mo yung performance and quality ng system mo. Okay, so sige, thank you so much. So lahat ng sinabi nyo is tama naman. Okay po, wala namang problema sa mga sinabi nyo. Pero sasabihin ko po ang bababaw ng reasons. Okay? So sorry sa term pero wala pa kayo dun sa development phase. Okay po? So wala pa kayo sa pagiging developer mindset. Babaguhin natin yan. Okay.
So, thank you so much sa mga sagot na sabi nyo kanina na iti-testing natin kung ano yung magiging bugs, ano yung mga problema, ano yung magiging user experience, kung may papabagong features. Lahat po yun ay part na yun. Okay po? Pero may isang importante po kung bakit tayo nagte-testing. Kapag nandun na kayo sa company or magkikreate kayo ng company, imagine niyo na lang, may build na kayo ng company tapos may website kayo. Okay? Tapos yung test, yung application nyo, hindi nyo tinesting. Ano yung mga possible chances? Okay? Ang possible chances is in terms of security, dali kayo. Okay po? Bakit? Walang security is equals to ubos ang pera. Okay? So, hindi nyo pala nabivisualize tong part na to. Okay? So, magsishare ako ng knowledge about dito sa part na to. Okay po? So, nangyari to sa akin. Okay? So, tandaan po natin, before ko ikwento yun, is ganito muna. Kaya po hinihingi, mamumura ni boss. Okay. Kaya po hinihingi namin sa inyo na maganda yung validations nyo kasi may mga reasons yun. Okay? Dahil lang sa simple login page nyo o registration page, kaya na namin i-crash or kaya nang i-crash ng isang hacker yung website nyo. Imagine niyo yung text field nyo, yung input field sa nanghihingi ng full name. Okay? Nakakatanggap ng trillions of letter. Imagine niyo ha, yung text field, yung parang first name, ay full name niya ang hinihingi, pero nakaka-input ako ng trillions of letters or words. Anong mangyayari sa system pag nakapasok yun? Sabihin nyo. Anong mangyayari sa system? Sige, kahit ikaw rin na, since din naman to. Sige, anong mangyayari sa system nyo kapag kunwari, masisira or magka-crash? Okay po? So, pwede nyo pwede nyo i-chorus lang. Okay? So, kapag kunwari walang validations yung system nyo, lagyan namin yung trillion of letters, possible mag-lag yung applications nyo. Ano pa? Kapag walang validations yung mga text field nyo, lagyan ko yan ng script na yung role ko is ginagawa kong admin. Gets? Yung role ko na dapat users lang, lalagyan ko, i-convertan ko, papasokan ko na dyan ng script na gagawin kong admin yung sarili ko. Patay kayo doon. Okay? Ano mangyayari? Ma-access ko na yung mga data privacy, yung mga files nyo. Tandaan nyo po sa system nyo, kapag nag-leak yung informations nyo, may liabilities kayo or may babayaran kayo sa batas. Okay po? So, tandaan nyo yun ha. Kasi kaya importante yung security. Yung testing na sinasabi nyo, naiintindihan ko kasi nasa second year pa lang kayo. Wala pa kayo dun sa nagde-deploy kayo ng application, nagde-deploy kayo ng system, or nasa company kayo na may binabayaran. Okay? Lahat ay hindi nyo possible, hindi nyo masabi to kasi hindi pa kayo nakakaranas magbayad, hindi pa kayo nakakaranas mabawasan yung card. Okay po? Okay, so bakit ko nasabi tong part na to? Okay? So, later na yun. So, i-explain ko sa inyo yan. May nangyaring ganyan sa akin. Almost 20,000 yung utang or loan or yung credits ko dun sa isa kong card dahil sa kamalian na yun. Okay? So, later ay i-discuss natin yun. Masasabi kong kamalian ko na perong lesson learned ba? Okay? Pero di ko naman siya binayaran yung 20K. Later ay sasabihin natin. So, pangalawa. Okay, so may nabasa ako SQL injections. Yes, yun yung mga part. Kaya po, tandaan nyo yung mga validations ng input fields nyo. Lahat ng input fields nyo, pakiayos. Kasi dahil lang dyan sa simpleng input fields nyo, kayang-kayang pasukin ng hacker yung mga applications nyo. Gets? So, yun ha. So, number 1, testing. Kaya bago man lang kayo, ang testingin nyo una yan, validations. Pangalawa, okay, meron po sa mga applications nyo ba, nanghihingi ba kayo ng pictures? Nanghihingi ba kayo ng videos? May mga ganun ba kayo? Heart kung meron, may mga ganyan ba kayong features? Nanghihingi ng files, nanghihingi ng pictures, nanghihingi ng ID, nanghihingi ng files, in short. Meron, may mga marami. Okay? Ang tanong ko sa inyo, nilagyan nyo man lang ba dyan ng cap na hanggang 5 limit lang, ay 5 MB yung limits? Okay? Kung meron, goods. Kung wala, dali kayo. Bakit? Pasukan ko yan na. Sige, sabihin natin, ilang gig po yung GTA? Ilang gig ngayon yung GTA 6? Almost 50 MB, 100 gig ba? Or something na ganon. Tama ba? Sabihin natin 100 gig. Oo, mga 100 gig. Sabihin na natin si input fields nanghihingi ng ID, pero sinalpakan ko ng GTA 5. Okay, ano mangyayari sa system? Puno ang database. Okay? Tandaan po natin, ang mga cloud database ngayon ay tinatawag na natin pay as you go.
parang kuryente. Kung magkano yung nagamit mo ngayong buwan, yun din yung babayaran mo. Okay? Kapag nalusutan ko yan, nalagyan ko yan ng 100 gig files. Okay? Dali kayo dyan. Okay? So, gets nyo na anong purpose kung bakit naglalagay ng limit? Kung hanggang 5 MB lang, hanggang 10 MB lang, yun yung reasons. Tandaan nyo, merong mga free, kagaya ng akin, 1 gig. Kapag lumagpas na ang 1 gig, magka-crash na yung, yung code, yung parang website ko. Okay? Pero hindi ko inactivate yung pay as you go kasi napaka-delikado yun. Okay? So, pero syempre, ingatan nyo lang as a developer. Okay po? So, tandaan nyo yun ha. Ang mga database ngayon is pay as you go. Kung ilang MB yung nilagay nyo is yun din yung babayaran nyo. Kung nilagyan ko yan ng 100 gig, okay? 100 gig na GTA yung files nyo, imbis na ID lang yung hinihingi nyo. Tapos ang natanggap nyo is yung GTA na files ko. Ilan yon? 100 gig. Sabi natin 50 MB yung, 50 pesos yung 50 pesos per gig. Ilan na din yon? So, nasa magkano na din yon? So, di ba? Okay, so yun ha. So, yun tandaan nyo ha. Wag nyo kakalimutan yan. At importante tong part na to. Nasa local host pa lang kayo eh. So, possible na intindihan ko na hindi pa kayo napasok dun sa part na security talaga na encounter talaga ng totoong system. Okay po? So, next, ano pa po yun? So, sino nagamit dito ng mga API? May mga nagamit ba ng API dito? So, meron. Okay? So, pakitandaan po, protect your API. Okay? Protektahan yung mga APIs na nandyan or mga code nyo. Bakit? Isang leak lang yan, makuha ko lang yung data, bukod sa pag-rate limiting ha. So, ito ha. Ingatang ma-push sa GitHub yung API. Okay? So, based on my experience, syempre, bobo pa pagdating sa coding. 4th year pa lang ako nun eh. Okay? Nagamit ako ng Maps API. Gumamit ako ng Maps API. Okay? Si Maps API, libre naman siya pero kailangan mo ng card. Kailangan mo ng card. Okay? Kailangan ng card para makapag-access sa free trial. Okay po? So, ito, ganito. Maps API yung ginamit ko. So, kumuha ako ngayon ng GoTime. Kumuha ako ng GoTime para lang makapag-access ng API. Okay? Tapos, ang nangyari, bago lang din ako sa GitHub, pinush ko yung buong yung buong source code ko sa GitHub. Kasi syempre, baguhan, hindi ko alam. Napasama si API. Okay? So, ang nangyari nun, pagkatulog ko, so, pinush ko. Pagkatulog ko, pagkakita ko ng isang beses sa billing, alam niyo na kung magkano? 20,000. Okay? Anong nangyari? Na-expose si API sa public. Possible, ginamit yun ng mga developer sa system nila, tapos yung system nila, nakakalibre na, tapos ako yun na-charge. Gets? Iwasang i-expose yung mga APIs na yan. Okay? 20,000 yung nakalagay na credit ko. Actually, pwede kong ipakita ngayon yung, pero matatagalan tayo. Dapat pala ni-ready ko na. Pero nasa isa kong Gmail yun na existing pa rin ngayon. Kaya wala akong GoTime ngayon dahil dun sa reasons na yan. Na-expose ko yung API ko sa mismong GitHub. Iwasang i-expose yung APIs na nakikita ng mga developer. Ito pa. So, may mga instances na ganito. So, pakita ko sa inyo yung napasok ko. Okay? So, may inattack akong isang 4th year ngayon. Okay? So, may inattack akong isang 4th year ngayon dahil lang sa kamalian niya. Okay? So, syempre, hindi siguro na na-experience tong part na to. Hindi na-encounter to. So, tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo in live. Ewan ko kung kilala nyo tong tao na to. So, ito. Test 2. So, pinasok. Okay, tingnan nyo ha, anong ginawa ko. Dahil lang sa may kamalian siya, di ko nasasabihin ano yung mali nila. Pero, intindihin nyo lang itong part na to na ganito ang example ng kapag kunwari mali yung setup mo sa loob ng backup mo sa backend mo, possible madali ka. Tagal naman ito, maubos yung oras natin. Live website. Ayaw mag-run. Okay, may nakarun pa, sorry. Nakarun pa akong local host. Kaya pala naglalog din ako.
May naka-open na portal. So ito yung pinapakita ko sa inyo ha. Ito yung websites na napasok ko. Okay? So pwede ako, kita mo ha, hindi ko information yan, nakuha ko yung informations ni ma'am, nakuha ko yung Gmail ng mga naka-instructor, pwede akong maging dean. Okay? Pwede akong maging dean dito, pwede akong maglagay dito, pwede akong maglagay ng dean. Okay? So in short, pakita ko sa inyo para maging document, ito yung page nung napasok ko. Okay, so ito yung secure access daw. Wow. Okay, so atakin ulit natin pang fourth attack. Sabihin natin fourth attack. Third attack na to eh. Gawin kong fourth attack. So una, wait lang, pinoprotektahan nila eh. Yung first attack ko, nabago nila. Second attack, inatake ko ulit, nabago ulit nila. Ngayon, pang third na to. Okay, kaso hindi na, sumuko na siguro. So ito ha, so kunwari, fourth attack. Try mo ha. So, ito ha, local host ko to ha. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gawin kong, ako ay isang department chair or program chair na ako ngayon ha. Program chair ako ng IT. Instructor 1 million. Okay, so isa akong instructor 1 million. Create users. Tandaan ha, fourth attack yung nilagay ko. Nasa local host ako ha, nasa local host. Local host. Pasokin natin sa existing system nila. Tingnan natin kung makakapasok ako. Fourth attack, 1111. Try natin. Tingnan natin kung makakapag-login ako. Kapag hindi naka-login, okay na. Secure na sila. Pero kung naka-login, cap to. Sinungaling to. Ayun, nakapasok. Gets? So, pasok ko po. Okay? So, kung ako ngayon, kung ang purpose ko lang dito is sirain lang tong website na to ng fourth year na to, lagyan ko lang dito ng isang uploading. Lagyan ko to ng GTA 5. Sira to. Gets? So, yun yung importansya nun. So, yun yung pakitandaan nyo na hindi nyo pwedeng i-skip na part. Okay? About sa security. Kung ngayon nakakalibre pa kayo kasi naka-local host pa lang kayo, naka-local database pa lang kayo, pag nakaka-encounter na kayo ng thesis, tapos kami na yung nakakaupo sa inyo, sisilipin namin yan. Opo, alam ng fourth year na, sinabihan ko sila. Sabi ko, pangatlo ko na, okay. Nung una kong attack, so hindi ko pa sinabing ako yon. Pangalawang attack, sinabi ko na, ako yung na-attack sa inyo ha, ako yung ano sa inyo ha, sabi ko kanila. Tapos sabi ko, okay naman, goods naman na ginagawa nyo ng paraan. Pero bakit hindi nyo pa rin ma-protect yung system nyo? Okay? Ang goods kagandahan doon, tinatry nila. Pero hindi nila kaya. Bakit? Kinukulang nila ako lang sila ng parang knowledge about sa security. So, pangatlong attack ko na eh. Hanggang ngayon, sumuko na lang siguro. Tapos nakalagay pa dun, secure access. Parang ang top naman nung nakalagay na secure access pero napasok ko. Kung gusto kong sirain yung website na yun, wala na yun. Okay? Pero syempre, as testing lang naman, ayoko din namang ganun ang gawin sa kanya. Okay? So, kaya tandaan nyo, importante yung testing na dapat kayo pa lang as a developer, alam nyo na agad yung mga possible na gawin ng mga malilikot yung kamay dyan. Okay po? So, yan yun ha. Marami pong type of attacks. I-search na lang. Yan yung mga kailangan yung i-protect sa website nyo. So, gets? Alam nyo na. Okay? Hindi lang po ito basta SDLC. May pera ng kinalaman dito kapag nasa company na kayo, kapag nasa industry na kayo, or nagka-capstone na kayo. Okay? Kung $50 yung sa Firebase niya na ay magkano na din sana yung babayaran. Hanggang ngayon, hindi pa rin eh. Parang ang nangyayari, ang tandaan nyo sa security, isipin nyo na lang, habang natutulog kayo, may umaatake sa website nyo. At yun ako. Joke lang. Okay? Kagabi ko inatake to. So, possible tulog na sila. Pagkagising nila, nakita nila yung part na yun. Okay po. So, yun yung mga kapangitan. So, in short pa lang po sa testing, tama yung mga sinabi nyo para makita yung features. Pero, ang pinaka kagandahan dun is, dapat po, tandaan nyo ha, dapat protected yung system nyo. Yan yung tandaan natin ha. Dapat protected yung system nyo. Kasi may perang kinalaman dyan. Gets? Ngayon nakakalibre pa, pero pag nag-thesis, wala nang libre doon. Okay? So, dalawang klase ng testing, kayo-kayo, or kayong developer, kayo-kayo mag-testing. Tapos pangalawa, ito yung kailangan nyo na ng IT expert. Sino si IT expert? Ito na yung mga parang QA, yung mga quality assurance ng mga website nyo. Alam nyo naman po ba yung mga QA? Yung mga nagte-testing ng mga system nyo? So, sila po yun. Sila po yung magte-testing ng app nyo. So, pwede nyo consider natin bang IT expert yung mga panel nyo? Yes po. So, mga IT expert na sila kasi mas advanced sila kaysa sa inyo.
Okay po, so yun na po yun. So in short, bago man lang kayo mag-deploy, kaya po nasa ilalim ng deploy yung testing kasi pag once na-deploy nyo na yan at hindi nyo na-test, dali kayo doon. Okay? Gets? So next is, so for educational purpose lang ang ginagawa ko, wala akong planong pumasok or sirain yung system ng mga pinapasok natin ha. So tinetesting ko lang or gusto ko lang ipakita sa mga estudyante na ganun yung mga weak spot nyo na kailangan yung ayusin sa system. So dito naman, next is maintenance. Ano naman yung maintenance? Ano naman purpose ng maintenance? Siyempre, after natin mag-deploy, kailangan natin i-maintain yung mga websites. Kailangan natin sumabay sa trend. Okay po, yan yung tandaan natin ha. Sumabay sa trend. Tandaan nyo yung Facebook, hindi yan magiging ganyan kung hindi yan sumabay sa trend. Okay po, ano yung mga trend? Yung mga video call. Kung walang video call yung Facebook, possible hindi yan mag-trend. Kung walang posting, walang sharing, walang marketplace, walang message, hindi rin magbo-boom. In short, sa maintenance po yung ginaganap. After mag-deploy, syempre, uunti-unti mo nang tingnan yung mga possible innovations na i-add nyo. Makapansin nyo sa website natin, nagsimula yan sa attendance tracking, tapos hanggang sa naging quiz, hanggang sa naging activity, hanggang sa naging etc. Maintenance na po yung ginagawa ko ngayon. Tapos na ako dito sa testing, pero may mga alam kong hindi pa perfect yung mga deployment ko at huwag niyo ang testingin. Kasi sinecured ko na yan. Kahit yung local database ko, hindi yan nakakapasok. Okay? So, sinecured ko na yung applications ko, hindi nyo na, ewan ko lang, ayoko naman sabihin, pero sa part ko, secured na yan. A+ yun kapag in-scan nyo sa mismong mga security tracker, yung mga security threats. Okay, tingnan nyo, yung mga security, pag ilalagay nyo lang yung website, tapos i-assess nyo kung ilan yung security nun. So, naka A+ na yung website natin na yun. Okay, so, kaya parang sasabi ko din na medyo, wala akong masabi, medyo protected na yun. Based sa knowledge na meron ako ngayon, protected na yun. Pero di ko pa masasabing super protected. Naka-expose yung API, walang problema dun. Pero kaya kong kontrolin yung mga nakaka-access ng database ko. Okay, so yun po ha. So balik tayo. Planning, kailangan alamin para hindi pa ulit-ulit sa pagpapacheck. Kapag pinacheck, hindi yung pinapaulit-ulit kayong paggawa. Planuhin nyo muna, alamin nyo muna yung mga requirements na kailangan. Tapos after nun, mag-prototype. Wala pa tong process, wala pa tong coding, wala pa tong etc. Papapel pa to, pa-Canva, pero hindi nyo na po pwedeng sabihin kay Sir Reloba, kay Sir, kila Sir Jasons, na Sir, wala pang code yan kasi prototype pa lang yan. Hindi nyo na pwedeng sabihin yan kasi finals na. At midterm pa lang ata ay pinapagawa na kayo nun or prelim pa lang pinapagawa na sa inyo yan. Okay? So, after prototype is gagawin nyo ng totoong applications or totoong website yung system na ginagawa nyo. Sunod is iti-testing na yung applications nyo, tapos ide-deploy, tapos after mag-deploy is maintenance. Okay, so meron na po ba? So, kung sa akin sana kayo next year, mararanasan nyo tong 6 stages na to. Kasi prelim pa lang, mag-docu na kayo. Tapos after mag-docu, magka-Canva kayo, mag-Figma, bago kayo pag-code. Okay? So, yun yung goal ko sana by next year. Pero, syempre, SD na yung hawak ko next year. Hindi na BI. Kaya, tinuturuan ko na ng Java yung mga aalis sa akin. Okay? So, next is... So, punta na tayo dito. Sir, ang dami mong sinabi. Saglit lang naman talaga yung topic natin eh. So, ang topic natin, itong part na to. Okay? So, ganito lang po yan. Sa paggawa po at paggamit ng AI, ganito lang kabilis. So, papakita ko sa inyo. Kita na nga, nag-create na tayo ng 3 activities. After mag-create ng activities, copy. Punta kay ChatGPT. Kay ChatGPT. Okay? Copy the back end. Tapos, copy the front end. Sino yung front end? Si main. So, yung main activity yung kinuha natin. So, kunin din natin si main activity ng back end natin. Okay. So, after makopy si front end and back end, ang next na gagawin natin ngayon is magpo-prompt. So, sabihin natin, ganito sasabihin natin, ay, wait lang, di ko pala pwedeng i-upload yung video. So, send ko na lang sa inyo, kayo na lang. Hindi ko ibibigay pa ng sections. Baka ma-expose yung ano natin. Okay, so ito. For example, copy the front end, copy the back end. After mag-copy ng front end, back end, ang next na gagawin natin, sasabihin natin sa kanya, ganito ang gusto kong mangyari. Gusto ko mag-build ng to-do list dito sa page na to. So, merong
text field. So, nagplano na ba ako? May plano na ako sa utak. May prototype na din ako sa papel. Kunwari. Tapos, development na tayo. Okay, so do this dito sa page na to. So, merong text field na title. Text field na title. Tapos, isang text field na description nung gagawin. Tapos, may button. Tapos, pag pinindot yung button, okay, so since for demonstration ang gagawin natin, ang gusto ko ngayon ay pag pinindot yung button na submit ay may magno-notif dapat. Para lang ang goal ko ngayon ay mapakita sa inyo yung manifest. Okay? So, tapos pag pinindot yung submit button ay magno-notif. Okay? So, ngayon, ang gawin mo, bigyan mo ako ng code na nanghihingi ng permissions sa manifest, tapos nanghihingi din ng permission sa backend ko na Java. Okay? Tapos, yung sasabihin natin, ang goal nga natin dito is magkaroon ng mga bottom knob sa designing natin. Sasabihin natin dito. Tapos, sa design naman, gusto ko magkaroon ng bottom knob na home, history, at profile. Tapos, para sa design din, mag-add ka ng mga drawables para maganda ang design. Okay? So, after nyan, sabihin natin, so, nakakalimutan kong i-discuss sa inyo. So, before tayo mag-proceed dyan, so, sabihin ko lang or pasadyaan ko lang to. Sa database, meron tayong tatlong klase or meron tayong dalawang klase. Si local database, okay? Tapos, isa si cloud database. Okay? So, sino si local database? Si local database, basically from the word set local, ito po yung mga nandyan sa cellphone natin. Sa Java po, ang local database natin is SQLite. Okay po, si SQLite, ito yung nasa kung ilan yung RAM, kung kunwari ang cellphone mo, o kung ilan yung ROM ng cellphone mo, yun din yung capacity mo. Example, 128 gig yung cellphone mo, yun din yung capacity ng SQLite mo. Gets? Or kung yun din yung capacity, or mas mababa siguro ko, pero yun din yung capacity. Kung ilan yung storage ng cellphone mo, yun din yung magiging storage ng database mo. Yan yung local database. Okay, ang kagandahan kay local database, kasi nga local siya, hindi mo kailangan ng internet. Hindi kailangan ng internet. Okay? Yan yung kagandahan na. Hindi ka kailangan ng internet, so hindi mo kailangan mag-antay mag-loading. Mapapaprocess mo siya kahit nasa wala kang internet na lugar. Okay po? So yan yung kagandahan. Hindi kailangan ng internet. Pangalawa sa advantage ng ating local database is syempre libre. Okay? So syempre libre siya. Libre kasi nakadepende kung mas malaki yung capacity ng cellphone mo, mas malaki yung storage na pwede mong i-store. Okay? So, ang downside naman dito, ito yung advantage. Ang disadvantage niya naman is syempre, kaya nga local, ibig sabihin ay good lang for specific na cellphone lang. Kung example, gumawa ako ng quiz applications. Okay? Quiz app, tapos naka-local database. Okay? Yung quiz na inad ko sa cellphone ko, ay hindi yun ma-access ni Arroyo, hindi yun ma-access ni Sean, hindi yun ma-access ni Ramos, ni Danish, etc. Okay po? So yung mga sinave ko na database sa mismong cellphone ko, hindi yun ma-access ng other cellphone. Okay? Yun yung kapangitan ng local database. Kaya nga local, goods for cellphone lang. At isa pa, sa kapangitan ng local database, wala siyang backup. Once na clear data natin alam niyo yung clear data, nakikita po ba yun sa mga applications? Yung clear data, uninstall, etc. Kapag clear data natin yung applications, automatic erase din lahat ng data na sinave mo.
Okay, so gets nyo na yung kapangitan ng ating local database. Okay, local database, mas maganda gamit yung SQLite, ma-discuss sa inyo ng third year nyo. Using SQLite, makakapag-store tayo sa loob ng cellphone lang. Hindi natin kailangan ng ibang database, hindi natin kailangan ng ibang i-install pa, etc. Automatic yan kay Java, ay meron yung SQLite. Okay po, ang kagandahan, hindi kailangan ng internet at isa pa libre. Ang downside naman is, kailangan natin ng hindi natin siya ma-access sa ibang device. Tapos, in terms of backup, kapag data natin, yung lahat ng data dun sa applications, wala din. Kapag kunwari, na-format mo yung cellphone mo, wala na din yung data mo. Okay po? Wala na lahat ng inad mong features, etc. Next, sino naman si cloud database? From the word itself, cloud, alam naman natin pag sinabi natin cloud is nasa taas, yun yung mga tinatapon na lang natin kung saan-saan yung mga data. Sa internet, from internet tayo nagtatapon ng data. Okay? Yan yung cloud database. Gets? So, si cloud database, basically po, ito po yung nasa internet na database. Maraming free na, yung mga Firebase, yung mga Supabase, yung mga may SQL, may mga libre din na ganun, marami pang libre na database. Pwede nyo gamitin yan. Ang kagandahan nito, syempre, accessible ng lahat. Mali pa, accessible ng lahat. Okay po, so kahit wala sa bahay, pwede na-access kahit hindi kayo magkakasama sa isang lugar, since naka-internet yan, naka-cloud yan, nandito yan sa cloud, ma-access yan ni Romana, ma-access yan ng iba yung mga klase. Gets? So, lahat ay ma-access yan. So, gets? Yun yung kagandahan. Okay? So, syempre, accessible. Ang problema naman, ito yung kagandahan niya, accessible online. Accessible sa lahat. Magiging scalable yung application mo if ever na naka-cloud ka. Ang downside naman or disadvantage naman ng naka-cloud database is syempre, required na merong internet. Nararanasan nyo yan. Required may internet. Kapag walang internet, hindi kayo makakapag-quiz, hindi kayo makakapag-attendance, etc. Yun yung kapangitan ng cloud database. Tapos, ang kapangitan din dito, mostly of cloud database is may bayad. Okay? Kapag lumaki na yung database mo. Kapag kunwari naging 3 gig na, 10 gig na, so may bayad na yon. Yun yung kapangitan. Okay po? So, yun sinasabi ko sa inyo ha. Local database and cloud database. Okay? So, local database, ito lang yung ituturo ko sa inyo. So, medyo dito lang po yan. So, medyo beginner friendly. Okay? Local database. Hindi na natin kailangan mag-set up ng Google, ng payments, etc. So, ito po. So, yan yung dalawang klase ng database ha. So, i-share ko na din sa inyo yung tanong kanina. Na may nagtanong kanina, si hosting. Sir, ano pong hosting? So, bakit po kapag nagsisearch ako sa Google ng hosting, may nakalagay doon, 1 gig lang daw yung free. Okay, sasabihin doon, or 1 gig per 50 pesos. Nakapag-try na ba mag-hosting? Wala pa. Nakapag-search na ba ng hostinger? Nakapag-search na ba ng mga hosting? Nakita nyo na ba yon? Check na tayo sa Google. Check tayo sa Google ng hosting. Sabihin natin, sige na, hostinger na lang. Price nito. Si hostinger ay merong Si Hostinger ay merong 109 pesos per month. Tingnan natin kung ilang gig yung free niya or ilang gig yung kaya niya capacity ng Hostinger na to. Ito. So, nakalagay dito, 20 gig of storage daw. Okay po, so baka malito kayo, baka sabihin nyo, yung 20 gig dito is, ito din yung database. Baka ang iniisip nyo kasi sa Hostinger actually, alam ko naman na basic na sa inyo to. Baka may nasa isip sa inyo, since may nakalagay na storage doon, baka ang iniisip nyo, yung hosting na to, itong Hostinger na to, baka ang iniisip nyo na tuwing lagay ng users dito, nag-register sino naman bibigyan natin? Example, si Samson, nag-register. Baka ang iniisip ni Samson ay pumapasok sa Hostinger yung gawa niya. Okay po, so hindi yun na. Ang Hostinger po, yung storage na nilagay natin dito, okay, kapag naglagay tayo, kung ilan po yung gig ng source code natin, for example, itong personal website ko, ito ay nasa 1 gig. Okay po? So, ito lang din yung mababawas dito. Kapag in-upload ko yung app ko dito sa mismong Hostinger, 20 gig lang yan. So, yun lang din po yun. Yun lang din yung mababawas. Walang kinalaman sa Hostinger po or sa mga hosting na database na nakalagay dito sa storage na to, walang kinalaman si users. Yung mga nire-register ng users, hindi yan papasok sa hosting. Papasok yan kay cloud or kay local database.
Kailangan, knowledge lang yun ha, kasi may nagtanong kanina, Sir, akala ko talaga pagdating sa hosting, tawag doon, akala ko kasi talaga, akala talaga dati, kapag nag-upload tayo or nag-register tayo, papasok dun sa gig ng hosting, tapos si hosting na yung bahala. Hindi po yun, iba yun. Okay, magkaiba yung storage ng hosting sa mismong database. Okay po? So, focus lang natin ngayon po is local database and cloud database. Okay, cloud, when say cloud is internet. So, baka may mag-question, Sir, ano marirecommend mo? Cloud database po ba o local database? Ang pinaka marirecommend ko is both. Okay po, both. Wala na pong website ngayon na iisa lang yung database ha. Tandaan nyo yan ha. Wala na pong website ngayon na iisa lang yung database. Okay po, kapag isa lang yung database mo, mahihirapan ka mag-scale. Okay po, so ano kagandahan kapag sinabay mo yung local at yung cloud. Kapag gumamit ka ng cloud at local, ganito yung mangyayari. Isipin nyo na lang, nag-post ako ng quiz. Nag-post ako sa cloud ng quiz. Tapos ngayon, nag-post ako ng, ulitin ko, naggulo na ako. Nag-post ako ng quiz ngayon as admin sa host. Okay? O sa hosting ko or sa mismong local database ko or sa may cloud database ko. Ngayon, kayong mga students, da-downloadin nyo yun. Okay? So, pag-download nyo yun, a-access nyo na sa database, tapos i-store nyo sa mga local database nyo. Kaya kung mapapansin nyo yung mga Facebook ngayon, kung dating 1 MB lang kapag dinownload nyo sa Play Store, pero kalaunan ay nabigat or nadlaki yung gig. Ang reasons nun is naka-combine sila. Lahat ng i-fetch or bagong information na marireceive para pag open ulit ng Messenger, hindi na mag-o-open, hindi na magre-register, hindi na mag-loading. Ang reasons dun is kasi naka-close or yung mga download natin na resources naka-store sa local database. So, gets? So, yun ha. So, combine yung pinaka magandang gawin. Hindi lang dapat kayo mag-focus sa isang database lang. So, yun. Next na gagawin natin, balik na tayo sa ating discussions. Nasabi ko lang po yung local database kasi ang goal natin ngayon, kapag nag-add ng text field, ang mangyayari ay mag-i-store sa local database. Para at least sa susunod na punta natin ay makikita pa rin natin yon. So, ganito ang goal natin. Tapos para ang design din, tapos sabihin natin, ang gusto ko kapag pindot yung add button ay magsisave sa local database ha. So meron tayong dalawang klase ng pwedeng SQLite or shared preference. So SQLite na lang gagamitin natin. So pang third year na yung topic na yun. So SQLite lang yung i-discuss ko. So local database sa SQLite. Shared preference na nga lang, hindi, mas mabilis si SQLite. Mas mga complex kasi ito, ang daming setup eh. Okay, sige, sabihin natin, save sa local database ha, sa SQLite. Tapos, wala pang read dito ha. Create lang. Basta mag-store muna sa local database. Pasend ako ng buong code kahit sobrang haba pa. Okay, so ito yung mga sinabi ko sa kanya ha. So, enter ko lang. So, babasahin naman natin. So, ang sabi ko sa kanya is, kung ganito gusto ko mangyari, gusto ko mag-build ng to-do list application dito sa page na to. So, meron text field na title, may text field na descriptions na gagawin, tapos may button. So, para sa summarize na lang, ito na lang yan. So, meron tayong input fields na, ang pangalan is title and descriptions. May buttons na nagsisave sa SQLite or sa local database. Tapos, after pindot yung save button is makaka-receive ng notifications. After is, manghihingi ng permissions sa manifest at sa backend. Tapos, sunod na gagawin is sa ilalim daw is meron tayong bottom navigations, merong home and history profile. Tapos, sa basic design is meron tayong drawables and layouts. Okay? So, yan yung shortcut. Sige, pwede nyo kopyahin or, sige, send ko dito sa chat yung prompt ko. Pero, pagalingan talaga ng prompt dito eh. Actually, pangit pa ng structure ng prompt ko eh. Pagalingan to. Gawin nyo na lang tong guide yung prompt na ibibigay ko sa inyo. Tagal.
Naglalag pa nga ni. So, ayan ha. So, ayan yung prompt na nilagay ko. So, pwede nyo kopyahin or pwede kayo mag-create ng sarili nyo. Okay? So, ngayon po, tingnan na natin yung binigay sa akin ni AI. So, ito yung mga binigay ni AI. So, meron tayong binigay na manifest, may binigay na database na SQL helper. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, later ay makikita nyo to. Okay. So, tingnan natin. Number 1. Sa manifest po, okay? Once na hindi mo, open na po ng camera. Medyo importante na ulit to. So, pinagbigyan na yung mga close ng camera kanina. Open na po ulit. Ito na yung part na tinuturuan na kayo mag-code. Di na mahirap na kapag na-skip nyo tong part na to. Open. Okay. So, tandaan natin ito ha. So, sa manifest, tandaan nyo kapag hindi nyo naman binigay yung yung buong manifest mo, kapag hindi mo naman to pinaka-copy-paste sa kanya, okay? Hindi niya naintindihan yan. Okay? So, kung gusto mong copy-paste lang talaga, pwede mong isend yung manifest. Tapos, babaguhin niya. Pero, ang recommend ko dito, since ang ginagagawin lang naman natin sa Android manifest is manghihingi ng permissions, ikakopy lang natin tong nasa unahan. Ito lang po yung code for getting notifications. Okay po? So, ito yun ha. So, saan daw lalagay itong permissions na to? Sa taas ng applications. Okay? So, no need i-copy lahat ng nasa manifest. Kuhanin nyo lang yung permissions na nanghihingi ng notifications. Okay? So, saan lalagay? Hanapin natin kay manifest. Nandito. Manifest. Hanapin yung taas ng applications. Ito yung applications. Sa taas daw ni applications, ilalagay yung permissions. So, ayan. Nakuha na natin yung permissions. Guys, nakalagay, explain ko to sa inyo mamaya. Ito, Android 13 Plus. So, ayan nyo muna yan. After manghingi ng permissions, ikakopy na natin lahat ng files. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag may .java files na nakalagay dito at walang word na nakalagay na set content, ang gagawin natin is Java class. Okay po. So, copy natin to. Disclaimer ha. Possible mag-error tong code na to. At pasensya kung mag-error. Okay? Nasa pagdidebug nyo pa rin yan. Okay, so new Java class, pangalan na natin, ano pangalan ng app natin? Database helper. Database helper. Okay, so yan yung Java class. Okay, so Java class lang po kasi walang set content na word na nakalagay dito. Gets? Kapag walang set content, automatic Java class. Right click. Okay, so paste. After nito ay main activity. So, main activity, meron na tayong existing. So, di na natin kailangan mag-create ng Java class. Copy na lang natin to. Hanapin natin si main activity. Palitan, i-delete, i-paste. Kay main activity ha. Kay main activity, i-paste. Yung mga error na yan, hayaan nyo muna kasi ang dami pa nating kulang. Okay? So, after po nito, guys, ang gagawin na natin is isa-isay na natin yung ilagay. Tingnan natin sa design. Sa design is kailangan daw natin mag-add ng activity main.xml. So, alam naman natin kung saan nakalagay ito. Nandito yan sa my res, may layout, activity main. Nandito. So, copy natin, palitan, delete, palit. Okay? So, after magpalit, silipin ulit natin yung nasa baba. Tapos, sa may bottom knob, may nakalagay dito saan ilalagay. Kay res daw, kay menu, kay bottom knob. So, alamin natin kung kapag silipin natin dito. Kapag wala ka pa, mag-add ka dito ng directory. Kapag wala to, kapag hindi nyo nakita yung menu, ang gagawin nyo is right-click, new, tapos Android Resource Directory. Yan yung gagawin nyo ha kapag walang menu. Kapag walang menu nakalagay dito, ganito gagawin nyo. Menu, yan, tapos i-okay nyo yan. Kapag wala. Okay po. Pero kapag meron, okay na yan. Mag-right click na lang tayo dito kapag meron. Tapos new, menu, resource file. Tapos ilalagay natin dito yung file name na nakalagay dito. Bottom menu. Bottom menu. Okay, tapos okay mo lang yan. Makikita nyo dito, ito na yung itsura ng bottom menu natin. Merong nasa ilalim, merong nasa taas. Si Lorico ang pangalan. Tapos, palitan natin, i-copy paste natin to, ilagay natin to kay, ilagay natin to dito. Delete lahat is, Jejimon, hindi bottom knob yung ginawa, patay tayo dyan. Okay, sige, papabaguhin na lang natin to. Sabi ko, bottom knob eh. Okay, so, iba yung ginawa niya. Gumawa pa siya ng 3 dots. Sige, hayaan na natin. Papaayos na natin mamaya. So, yung sinasabi ko, hindi perfect lahat. Next is drawables naman. Next, ito naman yung mga sinasabi ko sa inyo. Sa drawables naman, lahat ng icons natin is dito natin ilalagay. So, dito ha. Right-click, new, drawable resources files. Tapos, lagay natin yung file name, input background. Okay. Tapos, okay lang natin yan.
Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga icons na kailangan is kinocode yan. Okay, so code natin dito. Wala, hindi na-copy. Copy naman. Ito na yan. So, ito, makikita nyo, wala. Laglag lang ba? Or wala talaga naman? Okay, wala talaga naman. So, mamaya na yan. Next is background lang pala kasi. Sorry, background lang pala. Wala talagang laman yan. Bottom background, aray ko. So, maraming kulang. So, aayusin natin yan. Ayusin natin mamaya. New drawable resource files. Ang pangalan ng isa natin is bottom background. Okay natin. Tapos, after mag-okay, copy. Okay, tapos try natin silipin. So, meron na tayong, ito yun ha, background lang yan ng button ha, pero dinodrawables. Gets nyo kung gaano kahirap mag-design dito? Okay? So, yan. So, ngayon, wala na siyang binigay na iba, pero alam ko kulang pa tayo ng IC Homes, kulang pa tayo ng mga ganito. So, try ko natin pag-runin. Try natin pag-runin kasi ang importante sa pagko-code is pagde-debug. So, try natin pag-runin. So, waiting lang tayo mag-run yung emulator natin. Hindi pa yan ha. JJmon yung ginawa niya eh. Yung nandito sa gilid yung bottom knob. Imbis na bottom knob ay hamburger ay parang 3 dots yung ginawa niya. At ayoko nun. Papaayos ko ito mamaya. So, try ko muna pag-runin at i-check muna natin kung gumagana. Pero may error to. Ituturo ko sa inyo paano mag-debug. Ano ba? Cellphone na lang kaya, ano? Parang mabilis. Ayaw. Sira pala ano ko. May na lang. Wait na lang natin. Tsagain natin si emulator. Pero pwede ko kailangan. Mag-error lang naman yan. Tapos ang tagal. So mag-error po yan. So nakikita ko na yung mga error. Kulang tayo ng drawables. Ito na. So ayan. So ito na yung mga kulang natin ha. Sinabi dito sa files natin, kulang daw tayo ng IC homes, kulang daw tayo ng IC history, kulang ng IC profiles, kulang ng mga ganyan. Okay po. So ngayon ang gagawin natin, sasabihin natin sa kanya, pasend ako nung mga kulang na drawables. Tapos sige, paayos na din natin. Sabihin natin, paayos ako nung imbis yung sa may menu, gawin mong bottom knob. Kasi tingnan nyo ha, ito yung papaayos ko ha. Ang pangit ng binigay. Sa kabilang section, di kami nagka-problem dito. Ito yung binigay, pang Jejemon. Yung nasa taas. Okay, so ang gusto ko ay yung naka-bottom knob dito. Okay, yun yung gusto kong pagawin na. So sabihin ko sa kanya, tapos yung sa menu, paayos ako. Imbis na, gawin mong mga bottom navigations na nga. Navigations. Tapos, per nav sa ilalim dapat ay merong kanyang intent. Okay? Ano ibig sabihin ng intent? Makinig. So, si intent po, ito yung pag pinindot natin yung page na yun, kunwari, pinindot natin yung button na home button, mapupunta sa panibagong activity. Mapupunta sa panibagong page. So, parang sa website lang natin, pag pinindot natin yung login button, mapupunta siya sa panibagong page. Ganun lang yan ha, yung intent ha. Parang serves as anchor tag. Yung pag pinindot yung links, mapupunta sa panibagong links. Okay pa. So, lagyan natin dito, as per navigation sa ilalim at meron kanya-kanyang intent. Pasend ako ng buong code kahit sobrang haba. Okay, so sabi niya, sige ayusin natin, gagawin natin kompleto ang working structure ng app mo. Complete drawables yung kailangan niya, icons and backgrounds, proper bottom knob, may material designs, navigations with intent per tab, so papupunta daw sa history, pag pinindot yung home, mapupunta sa home, pag pinindot yung history, mapupunta sa history, pag pinindot yung profile sa profile. Tapos may separate activities, tapos link structures. Hindi ko na-gets kung ano yung ginagawa niya dito. Ayan yun natin. So gawin na natin sa mga drawables, medyo proseso lang, pero patyaga na lang ako antayin.
Input background, meron na ako. Button background, meron na ako. Icons, drawable. So, copy-paste natin to. Ito naman po yung mga kailangan natin, yung mga drawables na IC Home. So, try natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na per ganap or makikita nyo pong mga icons dyan is hina-hardcode po yan ha. Hina-hardcode yan. IC Home. So, lagay natin dito. So, ngayon, pag nilagay ko po yung code na to, makikita nyo yung code na yan ha, naka-hard-coded yan ha. Kung sisipin nyo lang, kung walang AI, paano pa tayo? Oh, kita nyo, home lang yung ginawa. Okay, yung sinasabi ko, medyo mahirap mag-design na ito kasi per icon na ilalagay mo, isang files din po yun or isang design yan. Okay, so ganyan. Isang IC Home, isang IC History, IC History, tapos source code. Okay, may history na tayo na button. Tapos isang IC profile. IC profile. Okay, so ayan. So meron na tayong IC profile. Ang next na gagawin natin is IC notification. Napakadami ba? So, tsagain nyo na lang ha. So, kailangan kong itapusin to kasi for demonstration. Ating notification. Next is bottom knob. So, meron na tayo kanina dito. So, ayusin lang daw natin. Babaguhin lang daw natin yung nasa menu. Tapos, bottom menu. So, imbis na Jejemon, gawin natin bottom knob. Try natin kung maayos na. Di pa rin. Di pa rin. Check natin sa mismong, check natin ha, nagloloko si AI na binigay natin. So, check natin mamaya kung ganyan pa rin talaga yung pinapakita niya. Pag nira natin, check natin kung ganyan pa rin. Okay, tapos create daw tayo ng history page.activity.java. Meron na tayo nito. Si history activity, ito na po yung history natin, yung history page. Tapos, si profile activity, ito na din yung profile natin. Tapos, activity history, meron na ako niyan. May XML files na ako niyan. May layouts files na ako dito. May history, may main, may profile na ako. So, meron na ako niyan. Next na gagawin is, add this to your main activity. Oo, sabi ko, pasend ang buong code eh. Sige, so ang gagawin natin is, sasabihin ko sa kanya, ito sa main activity, pasend ako ng buong code. Pero pwede naman natin hard-coded, pero mas madaling. Sabihin natin, yung main activity.java pasend ako ng buong code. Check natin kung ano pang kulang natin, yun lang din naman. Okay? So, sa manifest daw, kailangan nating i-add si history activity, pero meron na tayo nun. Kung maalala nyo po, meron na tayo niyan. Nakalagay dito sa activity. So, ito na yan ha, yung hiningi natin na profile, tsaka yung history. Automatic generate na yan once na empty views activity. Next na gagawin is ito naman pong build gradile. So, makinig po. So, di ko na sana siya ipapasok, pero since hinahanap siya dito sa ating files, so ang build dependencies po is nasaan po yan? So, nandito po yan sa ating, so, hanapin natin, alisin natin si app. May kita nyo po dito, may Gradile. So, sa type of Gradile, meron tayong dalawa. Number one is yung project-based, tsaka yung module-based. Okay po? So, sa module-based, dito natin makikita is dependencies. Okay? So, sa dependencies po, ibig sabihin ng dependencies, lahat ng kailangan pong importations. For example, kailangan mo ng Google Maps. Required ka po na ipaalam dito na gagamitin mo si Google Maps. Kunwari, gagamit ka ng Google Fonts. Required mo po na tawagin dito yung code na kung paano magtawag ng fonts. So, dito po, ang kailangan daw nating i-import or kailangan nating alamin is itong google.android material. Ito yung pang-design. So, para daw maganda yung design na gagawin niya. So, ito yun. Dito natin yung inilalagay. Tapos, after po niyan, after maglagay ng code dito, hanapin nyo na, may nakalagay, build Gradile. May nakalagay naman yan dito kung module or project. Kapag module ang sinasabi, puntahan lang natin dito sa build, sa may Gradile script, hanapin nyo yung module. Okay? Yan lang din naman yan. Tapos hanapin nyo po kung saan nakalagay siya. Nakalagay daw siya, ito daw po ay dependencies. So, hanapin natin sa pinakaalalim ng module. Sa may pinakailalim, hanapin nyo yung dependencies. Dito natin ini-import lahat ng kailangan. After maglagay, ipipindot natin tong run button or yung sync button para mag-sync. Mag-download po siya ng mga kailangan dito.
Okay, so after mag-download yan, magda-download na lang yan. So wait lang natin. Whew. Next is, punta tayo sa baba. Hanapin natin si main-activity.java. So ito po yun. So main-activity.java. So copy natin na lang to. Ilagay na natin yan sa code natin dito sa taas. So waiting po yan ha, magda-download pa yan. Kung mabagal yung laptop nyo, pwede nyo pong hindi mo nagalawin. Pero kung kakayanin naman, medyo mabilis naman yung processor, okay lang din naman yan. So dito natin sa main activity, palitan natin. Okay? So ngayon, try na natin pag-runin, pero alam ko may error. Papakita ko ulit sa inyo yung error. So try natin pag-runin sa ating Realme. Okay, so nakalagay dito, may error daw tayo. Let constraint aka patay tayo dyan. Hindi ko na tingnan muna natin. Ayusin muna natin yung number 1 error. Ang number 1 error na dalawa dito sa manifest natin ay sa may activity natin is yung history. So mali lang yung naming natin dito kasi wala tayong activity class na history activity. Ang nakalagay lang natin dito is history. So baguhin na natin yan. Gawin lang nating history. Okay? Tapos profile din naman po. Profile lang din naman nakalagay natin dito. So profile lang. So, try natin pag-runin. Tingnan natin kung may error pa rin. Kung may error pa rin ay itatanong ulit natin kay Tito Badang. Okay, so may error pa rin daw. Ang sabi niya, so ngayon kung may error kayo, punta kayo dito sa may taas. Pindutin nyo yan. Tapos, i-copy nyo lang yan. Ano kaya error nito? Wait lang, basahin ko nga. Baka naintindihan ko eh. Pag wala ay, sabi activity main daw error attribute layouts. So, punta tayo kay res main, layouts. Tapos, main, tama, sa main. So, ito nga yung error. So, may hindi daw siya mabasang constraint layout. Okay na. Ito pala. Sino to? Bottom knob. Okay. So, check nga natin kung may binigay na XML. Wala. Okay? So, ito kasing XML na to is, ito yung front end pa nung kanina. So, ngayon, since nabago yung back end natin, kailangan natin baguhin din yung front end. Pengi ako XML nan yung main activity. So, manghihingi lang ako ng XML files. So, wait lang. After nito ay possible tapos na to or something na okay na to. Okay, copy-paste natin to. Ilagay natin kay manifest. Ito kay activity main. Okay, after malagay yung activity main, try natin mag-run. Wala nang error. So, sana ay gumana na. Waiting lang po. Tagal. So, sana wala na ma-encounter na problem para patapos na tayo. Nakakasunod pa ba kayo? Kaya nyo pa ba? Nasa coding na tayo ha. Natapos ko na na-introduce ko na sa inyo yung mga different parts. Nakakasunod ba? Any questions? So, may babalikan naman kayo if ever na. Rico. Okay, so ito po. So, ito na. Nag-run na yung applications natin. Nanghihingi na ng permissions. Meron ng bottom knob na history. Meron ng bottom knob na profile. Okay po. So, ito yung hinihingi natin. So, ngayon may sasabihin ako sa inyo. Oo nga eh. So, sorry. So, okay lang. Pasensya na. Kailangan lang talagang i-OT to. Okay, so pindutin natin si allow. Pagka-pindot kay allow, so dito na yung title. Tapos, try natin kung magsisave. Nag-save na yon pero wala pang viewing. Okay po? So, okay na. So, may mapapakita lang ako sa inyo kanina. Ito yung sinasabi kong permissions. So, run natin to sa Android versions number 10. Sa Android version 10 is, wait lang. Patapos naman na to. Konti na lang, guys. Kapit lang, guys. Pwede naman kayo kumain habang depende lang kung lalabas kayo. Okay, so ito na yan ha. So ito may gusto ko lang ako ipakita sa inyo. Kung nakita nyo kanina, nung bagong upload yung files is nang hingi ng permissions. Pero dito kung mapapansin nyo, since naka Android 10 to,
hindi na nanghingi ng permissions. Gets? May mga Android versions po na yung mga 13 pababa, hindi na po yun nanghihingi ng permission. Kapag notification lang yung magagawin nyo, accessible na lang yan. Pag naglagay tayo dito ng isang descriptions, naglalog. Pag add task, tingnan natin sa notification kung meron. So, ayan na, save na SSS. Kahit hindi nang nanghingi ng permissions is, nag-save pa rin yung permissions natin. Okay po, so nakuha na ba? Sure? So ngayon, para sa inyong activity na i-checkan natin next week, next meeting sa Monday, okay po, so ang gagawin nyo ngayon po is yung tatapusin nyo tong part na to. Gagawan nyo po ng design ditong sa part na unahan, tapos kukomplituhin nyo. Next na gagawin nyo is itong history. Dapat nakikita nyo na dito yung history, yung mga pinag-add nyo kanina, etc. Dapat may bottom knob din. Tapos sa profile, dapat gumagana na din. Hindi ko po ibibigay yung code. Ang ibibigay ko po ay yung mismong screen record. Okay, hindi ko ibibigay yung code. Kayo po ang mag-generate niyan. Okay po? Kayo ang from the top niyan. Kapag nasend na yung video, pwede nyo panoorin tapos tinan ulit. Gets? Kuha na po ba? So, next meeting, yan yung next week discussions, yan yung magiging, di ko na po ipapapasa to sa mismong activity. Checkan ko na lang yan sa mismong online class natin. Any questions? Verifications? May question pa ba? So, yun na yun ha. So, meron na tayong to-do list na pwedeng lagay dito, tapos descriptions, tapos magno-notif sa taas. Ayan, mag-notif. Okay? Tapos, ang goal nyo na lang, ang kailangan nyo nang gawin yun ay sa history, dapat makita lahat ng to-do list. Tapos, pwede nyo na pong paglaruan. Pwede kayo mag-add ng checkbox kapag tapos na. Pwede nyo palitan, i-edit, etc. Okay po? So, yun lang po. Sa profile, kailangan nyo lagyan ng pangalan nyo, pictures nyo kung gusto nyo, tas etc. Thank you so much sa time nyo. So, same nang nasa online class, 2 hours tayo. Nasa face-to-face 2 hours tayo. Okay po, so thank you po. So thank you so much sa mga nag-attend at sana kahit papaano may natutunan kayo, especially dun sa part ng SDLC. Okay po, so SDLC is importante ngayong nagko-code kayo ng website. Ayun, lapot-lapot na, walang 2 oras walang electric fan. Maingay kasi pag may electric fan. Okay, so picture na lang tayo. Last po. Tapos pwede na tayo mag-leave. Okay lang ba maka-request? Ventura, Escobar, Poblacion. Yung makakita lang sa camera ha. Matawaran, Samson. Yun, sila lang yung makakita. Matawaran po. So, pa-open ng camera. Thank you so much sa inyo. Para kayong mga night shift na bata no? Thank you. So, bawal na, okay na po na, pwede na po hindi pumasok bukas sa klase ko. At wala din naman tayong pasok na bukas sa klase ko. Okay? Gamitin lang yung oras pang-develop sa website nyo, pang-develop sa system nyo, sa mismong, nyo sa akin. Okay? So, checking nitong app tracker nyo is sa Monday. Okay? Any questions, clarifications? Gutom na thank you so much sa inyo. So, sana may natutunan kahit papano. Sana hindi man lang nasayang yung 2 hours na stay. Mahirap kapag nasayang lang. Di nagsusuot si Rosaldo ng damit to. Buti nang nakatakip. Si Indencio, isa din. Walang damit. Halata yan. Okay na, sige. Pwede na kayo mag-leave. Thank you so much. So, okay na po yan. Pwede na tayo mag-leave. Sir, yung gagawin po, sir. Oo nga. Sir, thank you po. Thank you so much. Wait lang. Thank you po, I-click sir. ko yung logout button. Wait lang po. Set up ko lang yung logout button. Bagal naman ng internet ko. Sige po, so okay na po. Pwede na pong mag-log out. So, goodbye and thank you everyone.
Thank you po, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you po, Ay, sir. buenas. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Bunot well. Thank you, thank you, thank you.